Nang makita ng lalaking ito ang isang grupo ng mga duwende na umiinom ng tubig, hindi siya agad sumugod upang atakihin sila gamit ang kanyang mga kamao o kung ano pa mang sandata. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kasanayan at binuksan ang kanyang inventaryo upang kumuha ng isang bagay na parang Pokemon Ball upang ipatawag ang kanyang sariling nasasakupang duwende. Pagkatapos, inihagis niya ito patungo sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi ito umabot at bumagsak sa lupa bago pa man makarating sa target. Hindi ganoon ang dapat na mangyari, at labis nitong ginulat ang mga duwende pati na rin ang ating bida. Agad nilang nakita ang ating MC at sumugod upang patayin siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang mga kamao, ngunit naging malinaw kaagad na papatayin siya ng mga duwende. Sa kabutihang palad, gumana ang pagpapatawag matapos ang maikling pagkaantala, at iniligtas siya ng nasasakupang duwende sa huling sandali. Ang ibang mga duwende ay walang laban. Walang habas niya silang nilupig, nag-iwan ng mga bakas ng marahas na sagupaan. Pagkatapos ng tagumpay, lalong lumakas ang aliping duwende at tumaas ang lahat ng kanyang katangian. Ngunit ang aliping duwendeng ito ay simula pa lamang. Ang ating bida ay marami pang pagpapatawag na kailangang buksan, ngunit para magawa yon, kailangan niyang talunin ang mas marami pang halimaw. Gayunpaman, hindi iyon problema, dahil ano pa ba ang mas masaya kaysa talunin ang mga halimaw gamit ang iba pang halimaw, di ba? Ngunit kanina lamang, iniisip ng lahat na isa siyang ganap na kabiguan at walang pag-asang maging isang mangangaso. Ito ang pinakamakapagmamalaking araw para sa sinumang nagtapos na mangangaso, at ang ating bida ay hindi naiiba. Sa stadium ng samahan ng mga mangangaso, sa wakas ay umakyat siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang pinakaasam-asam na lisensya ng mangangaso, matapos opisyal na magtapos bilang isang mangangaso na may ranggo. Iyang kabataang ito ay punong-puno ng ambisyon, matapos paghirapan ng husto ang lahat upang marating ang puntong ito. Kasi, siya ay isang awakener na may pinakamababang ranggo, ibig sabihin, ipinanganak siya sa mundong ito na mayroong mahirap na hamon. Kinailangan niyang mag-aral ng doble kaysa sa isang ordinaryong awakener para lang punan ang kakulangan na dulot ng kanyang katamtamang ranggo. Ngunit, ang matinding pag-aaral ay nakatulong sa kanya upang makalakam ng napakaraming kaalaman tungkol sa mga piitan at halimaw kaya't kasalukuyan siyang nasa tugatog ng teorya, iniiwan ang kahit ang pinakamababanal na awakeners sa kanyang likod. Kaya, sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki. Sa wakas, ipinagkaloob sa kanya ang pribilehiyong maging isang tunay na mangangaso. Ngunit, ang malamig at malupit na tagapamahagi ng mga sertipiko ang sumire sa lahat. Ang aroganteng lalaking yun ay literal na pinunit ang kanyang sertipiko sa dalawa, na sinasabing walang halaga ang pagiging isang E-rank na mangangaso. Maaaring ipinagkaloob kay Hanel ang titulo, ngunit hindi siya maaaring gumanap bilang isang opisyal na mangangaso na may ganoong kababa at kawalang silbing katayuan. Lahat ng kaalaman niya sa teorya at taktika ay ganap na walang kabuluhan kung wala siyang mataas na ranggo na magpapatunay dito. Sa madaling salita, lahat ng kanyang pagsisikap hanggang ngayon ay isa lamang walang saysay na pagpapahirap. Dahil sa bigat ng katotohanan ito, tuluyang isinuko ni Hanel ang pangarap niya na manghuli ng mga halimaw. Bumaling siya sa paglalaro para malibang ang sarili, pero kahit 7 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya lubusang makalimutan. Kung tutuusin, dahil wala siyang matatag na karera, nabubuhay siya ng walang direksyon, hindi sigurado kung paano kikita ng maayos. Sa ngayon, ang tanging landas na nakikita niya ay ang maglaro ng video game ng buong oras. Na-obsess siya sa isang laro na tinatawag na Monsters Block Monsters, o MBM. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, nilalabanan mo ang mga halimaw gamit ang iba pang halimaw. Mula sa napakaraming species, binibigyan ang mga manlalaro ng kalayaang mag-recruit at gamitin ang potensyal ng kanilang mga unit upang itaboy ang sumasalakay na mga alon sa malupit na larong tower defense na ito. Sa papel, simple lang pakinggan ang mechanics, ngunit malayo ito sa pagiging simple. Kung nakapaglaro ka na ng tulad ng Bloons TD5, alam mo ang ibig kong sabihin. Ang larong ito ay humihingi ng matibay, malalim na estratehiya sa paglalagay na parang agham ng rocket, at pinakamainam na pamamaraan para itulak ang bawat unit sa sukdulan nitong kakayahan. Pinahihintulutan ka nitong i-upgrade ang mga halimaw, ngunit ang pag-usad ay napakabagal at nakakapanghinawa. Kahit na magsumikap ka ng husto at i-upgrade ang mga unit na mahalaga sa iyong estratehiya,
ganap na magre-reset ang kanilang mga level kung matalo sila sa labanan. Totoo ang permanenteng pagkatalo dito. Walang anumang paraan para mabawi ang stats ng isang natalong halimaw. Habang ang mga mekanikong ito na hindi nagpapatawad ay ginagawang kapanapanabik ang paglalaro, nakaakit din sila ng maraming pagkamuhi, na nagpatanyag dito bilang isang historically na basurang laro. Halimbawa, literal na pinapayagan ka ng laro na talunin ang isang kahangahangang 3 bituing ogre gamit lamang ang isang bituing goblin kung ang iyong estratehiya ay walang kamali-mali. Ngunit sabi nga nila, ang basurang laro ng isa ay yaman ng iba. Si Hanel ay talagang kumikita ng disente sa pag-livestream ng larong ito dahil ang kanyang matalim na kritikal na pag-iisip ay nagbibigay daan sa kanya na talunin ito ng madali. Dahil dito, nakuha niya ang titulong isang hardcore veteran sa loob ng komunidad nito, ang Monsters Block. Ang Monsters ang naging tanging linya ng kanyang buhay simula nang bumagsak ang kanyang karera bilang mangangaso. Sa kasamaang palad, hindi na niya matutuloy ang landas na ito ng matagal, dahil ito na ang kanyang huling araw sa paglalaro ng larong ito. Tutal, isasara na ng mga developer ng laro. Kinukutsa siya ng mga keyboard warrior sa internet, at ang kanyang tapat na komunidad ay nagtataka kung ano ang susunod niyang gagawin. Iniisip nila na dapat ay mayroon siyang balidong lisensya bilang mangangaso, sa pag-aakalang hindi na malaking bagay kung mawalan siya ng trabaho sa streaming. Ang masakit na katotohanan ay hindi siya isang aktibong mangangaso, isang realisasyon na masakit sa kalooban, ngunit pinipigilan niya ang sarili na ibunyag ang mahalagang detalyeng ito sa publiko. Isinasantabi ang kanyang mga alalahanin, nagpasya siyang maglaro hanggat gusto niya, dahil ito na ang kanyang huling araw sa server. May isang espesyal na kaganapan ang kasalukuyang nagaganap sa laro, na kilala lamang bilang The Wave. Ang layunin ay diretso. Protektahan ang iyong kastilyo mula sa walang katapusang kawan ng halimaw na naglalabasan mula sa isang portal. Ang wave na ito na haharapin ng veterano ay ang ika-700, na tinawag na Uncharted Territory. Hanggang ngayon, wala pa ni isa ang sapat ang kasanayan o swerte upang makarating sa milestone na ito, na nagdulot kay Hanel ng pananabik at pagkabalisa. Nilunsad niya ang laro, at isang napakalaking kawan ng halimaw ang nagsimulang lumabas mula sa Primordial Gate. Habang sumusugod ang napakaraming kawan ng hayop, ipinadala niya ang kanyang level 100 na mamamana upang pawiin ang kanilang bilang. Gayunpaman, ang isang Archrong mag-isa ay hindi sapat laban sa dami ng kalaban at tuluyang natalo. Ito ay isang matinding pagkatalo. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ang susunod na unit na haharap ay ang kanyang level 130 na Succubus Queen. Sa kasamaang palad, siya rin ay naging biktima ng isang malaking asong may 3 ulo. Isa-isa, nawawala ang lahat ng kanyang matataas na ranggong unit, na tuluyang nag-iwan sa kanyang depensa na ganap na tuyo. Sa sandaling tila nawala na ang lahat ng pag-asa, nagbigay ang laro ng isang malaking sorpresa. Ang pagharap sa ika-700 na alon sa unang pagkakataon ay nag-udyok ng isang espesyal na kondisyon, na nagbigay daan sa isang karakter na nagngangalang Sovereign upang magising at humakbang sa larangan ng digmaan. Ang Sovereign ay isang marilag na sword knight na may asul na buhok at hindi kilalang kasarian. Nabigla si Hanel sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Karaniwan, ang mga Sovereign ay halos NPC lang. Hindi sila dapat kumikilos. Habang sumusugod ang pulutong ng mga halimaw, nakatayo ang Diyos ang ito sa ibabaw mismo ng tarangkahan ng kastilyo, walang bahid ng takot. Hinugot niya ang espada, at ipinagaspas ito ng Sovereign ng may lubos na gilas, nag-iiwan ng bakas ng banal na liwanag na tila nilulusaw ang mga halimaw na parang naglalaro sila ng isang kakaibang bersyon ng Fruit Ninja. Kahit si Hanel, na libu-libong beses nang naglaro ng ganitong laro, ay lubos na nabighani sa dalisay na lakas ng karakter. May panibagong alon ng mga halimaw na sumusugod sa kanila. Siya'y lumukso sa ere at nagpakawala ng panibagong mahiwagang kislap ng liwanag, pinipinsala ang hanay ng mga kalaban. Patuloy niyang pinipinsala ang mga halimaw hanggang sa kalaunan, ang natira na lamang ay mga nakasalansang labi ng mga kalaban. Laking gulat ng ating bida, ito ang nagmarka sa opisyal na pagtatapos ng ika-700 na alon. Sa buong panahon ng kanyang pag-stream, pinaniniwalaan niyang wala ng ibang silbi ang mga Sovereign kundi ang maging maganda lang sa background. Pero ito ay lubhang kahanga-hanga. Ang Sovereign na ito ay parang isang literal na cheat code. Bigla, napagtanto niyang wala nang natitirang manunood para ipagdiwang ang walang kapantay na tagumpay na ito.
Nag-crash ang kanyang stream, nag-iwan ng iisang manunood na lang sa chat. Ang misteryosong manunood na ito ay nagsimulang magpahayag ng matinding pasasalamat sa pagsisikap ni Hanel sa pananakop ng mundo. Nagbunyi ang nagkomento, sinabing salamat kay Hanel, sa wakas ay mabubuhay sila ng payapa dahil tinulungan niyang gisingin ang kanilang Panginoon. Walang ideya si Hanel kung ano ang pinagsasasabi ng taong ito. Mas naging kakaiba pa ang mga pangyayari nang biglang bumukas ang isang mahiwagang portal sa kanyang silid, at lumitaw ang isang holographic system window, na nagpapakita na nakakuha siya ng bagong kasanayan. Ang pagbanggit sa isang bagong kasanayan ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga lumang guro. Dati nilang sinasabi na bagamat ang mga E-ranker ay karaniwang hindi kayang makaligtas sa mga piitan. Ilang mapapalad ay minsan nakagigising ng karagdagang kasanayan sa huling bahagi ng buhay. Napakabihira nito, kaya ang penomenong ito ay kilala bilang muling paggising. Sa pagkaunawa na nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, nagpasya si Hanel na samantalahin ang pagkakataon. Lubos siyang sabik na muling magpasinaya bilang isang mangangaso. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang muling paggising, ang kanyang pangunahing status window ay walang pinapakitang pagbabago. Isang detalye na lubos na nagpapausisa sa kanya. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa nang lumitaw ang isang pangalawang abiso, na nagbibigay sa kanya ng akses sa mga detalye ng kanyang bagong kasanayan. Ang buod ay nagpapakita sa kanya ng dalawang opsyon. Kaya niyang makipagkasundo sa soberanya o makipag-usap sa soberanya. Walang kaalam-alam kung ano ang aktwal na ibig sabihin ng alinman, bulag siyang pumili ng isa. Pinili niya ang makipagkasundo sa soberanya. Subalit bago pa man ma-activate ang kasanayan, isang kumikislap na pulang babala ang nagpaalala sa kanya na kulang siya sa kinakailangang layunin upang ma-trigger ang kondisyon. Lubos na naiinis si Hanel. Akala niya ay isang hakbang na lang siya palapit sa kanyang pangarap, ay naitapon siya pabalik ng 2 hakbang. Ang mahinang liwanag ng kanyang monitor ay nagbigay sa kanya ng isa pang ideya. Nagpasya siyang usisain ang tanging manunood na kanina pa nagdaldal ng kung ano-anong misteryosong bagay. Pagkabot niya ulit ng kanyang stream, ay agad na bumalik online ang manunood. Para sa simplihan, tatawagin na lang natin ang misteryosong taong ito bilang Viewer 1. Matapos isara ang stream upang matiyak na mananatili itong mahigpit na isang on-one na chat, sinimulan ni Hanel na sunod-sunod na itanong ang mga mabibigat na katanungan na desperado niyang kailangan ng sagot. Dahil lumitaw ang user na ito sa eksaktong sandali na nag-trigger ang kanyang muling paggising, tiwala si Hanel na hawak nila ang mga sagot. Walang paligoy-ligoy, direkta niyang tinanong si Viewer 1 kung may alam sila tungkol sa kanyang muling paggising. Laking gulat niya, kinumpirma ito ng viewer. Palagi nang alam ni Hanel na ang paggising ay isang penomenon na lubusang lampas sa kontrol ng tao. Maaari kaya na ang nilalang sa kabilang panig ng screen ang may pananagutan sa pagtulong sa kanya na muling magising. Sumunod siya sa pagtatanong kung bakit biglang nangyari ito. Tutal, bakit pa mag-aabalang makialam ang isang hindi kilalang nilalang para lamang bigyan ng ikalawang pagkakataon ang isang laro na tila wala ng pag-asa? Ang misteryosong nilalang ay sumagot lamang na pinili siya ng soberano, at iyon lang yun. Tungkol naman kung bakit ipinagkakaloob ng Panginoon ang napakalaking pabor na ito. Ito ay dahil lamang si Hanel ang nagsilbing catalysta na nagpagising sa kanilang Panginoon sa simula pa lang. Ang nilalang ay tiniyak sa kanya na ang makapal na ulap ng pagkalito na kasalukuyang gumugulo sa kanyang isipan ay natural na mawawala sa paglipas ng panahon. Para naman sa bagong ipinagkaloob na kasanayan, dapat lamang itong ituring ni Hanel bilang tanda ng malalim na pasasalamat ng kanilang Panginoon. Itinigil ni Hanel ang pagtatanong, ngayon ay nakatutok na siya sa pagtuklas kung paano niya magagamit ang mga bagong kakayahang ito. Ang kasanayang pinamagatang, pag-uusap sa pinuno, ay may cooldown, ibig sabihin kailangan niyang maghintay bago ito gamitin. Tinanggap niya yon, ngunit iginigiit niyang malaman kung bakit ang isa pang kasanayan ay kasalukuyang hindi magagamit ng walang bayad. Biglang namalaya ng misteryosong nilalang ang pagkukulang nito at agad nitong itinuwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng direktang pagdeposito ng 50 ginto sa system wallet ni Hanel. Ngayon na mayroon na siyang sapat na kinakailangang salapi, sa wakas ay masusubukan na ni Hanel ang kanyang mga kasanayan ng lubusan at buuin ang palaisipan sa sarili niyang bilis. Matapos matupad ang tungkulin nito, nagpaalam ang entidad sa kanya at umalis sa stream. Lubos na nalilito si Hanel.
Sinusubukan pa niyang kurutin ang sarili para lang makasiguro na hindi siya nakakulong sa isang hanggal na labis na makatutuhanang panaginip. Gayunpaman, isang bagay ang lubos na tiyak. Ang muling paggising na ito ay hindi lang isang nagkataong pangyayari. Ang misteryosong entidad na ito na kilala bilang ang Panginoon ang direktang nasa likod nito. Bigla, may tumunog na system notification na nagbibigay alam sa kanya ng 50 gintong idineposito. Ang bagong nakuha niyang salapi ay sa wakas nagpapahintulot sa kanya na i-activate ang kanyang kasanayan, deal with the sovereign. Agad, isang malaking digital na tindahan ang biglang lumitaw sa harap niya, na nagpapakita ng mahabang listahan ng mga halimaw na pwedeng bilhin. Sa pagtingin niya sa kanyang pataka, ang tanging unit na kaya niyang bilhin sa ngayon sa kanyang kakarampot na 50 ginto ay isang goblin na alipin. Lahat ng iba pa ay napakamahal. Ang pinakamahal na karakter sa roster ay ang soberano mismo, ipinagmamalaki ang halagang 11 digit, isang nakakalito at mahabang hanay ng mga numero na sumasakit ang ulo niya sa pagtingin pa lang dito. Natural lang, gustong-gusto ng ating bida na idagdag siya sa kanyang arsenal, ngunit ang labis na halaga ay nakakalula. Gayunpaman, hindi ang kakayahan mismo ang bumibighani sa kanya. Ito ay ang katotohanang ang system window na ito ay ganap na kamukha ng nasa kanyang laro. Ang maliliit na holographic projection ng mga halimaw na umiikot sa tabi ng kanilang mga price tag ay halos isang eksaktong replika ng Monsters Block Monsters, na mayroon lamang ilang banayad na pagkakaiba. Dahil pinapayagan siya ng mekanika ng laro na ipatawag ang mga unit na pag-aari niya, napagtanto ni Hanel na dapat itong gumana sa eksaktong parehong paraan sa realidad. Isang mayabang na ngisi ang gumapang sa kanyang mukha. Hindi niya kailangang maging malakas sa pisikal upang maging isang nangungunang hunter. Maaari niyang ipagawa na lang sa kanyang mga pinatawag ang mahirap na gawain. Nga pala tungkol sa ginto, may naisip siya. Sa MBM, may dalawang paraan ang mga manlalaro para kumita, paglilinis ng mga dungeon o pangangaso ng mga halimaw at pagbebenta ng mga nakolekta. Inilalapat ang mga mekanika ng laro sa realidad. Naisip niya na kailangan niyang manghuli ng ilang halimaw para makuha ang gintong matindi niyang kailangan. Ang malaking problema, gayunpaman, ay ang kanyang kasalukuyang pisikal na stats ay nasa pinakamababa. Napakababa para makapangasuman lang ng pinakamababang uri ng slime, lalo na ang kahit anong delikado. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinumpirma niya ang transaksyon para sa aliping goblin. Isang asul na pokeball na naglalaman ng kanyang aliping goblin ang lumitaw sa realidad. Lumipat ang eksena sa abalang gusali ng Hunter Association. Narito si Hanel upang opisyal na irehistro ang kanyang sarili bilang isang solo na E-rank na mangangaso. Matapos tingnan ng receptionist ang kanyang bagong record, nakahanap siya ng 4 na magagamit na trabaho na akma para sa isang baguhan na tulad niya. Maingat na inihambing ni Hanel ang mga pagpipilian at sinadyang pinili ang isa na tila pinakamasama para sa kanyang mahinang pisikal na kakayahan. Isang misyon sa paglipol ng mga goblin sa isang liblib na nayon sa likod ng mga bundok. Mabilis siyang binalaan ng tagapangasiwa na ang itinalagang lugar ay ganap na hindi maaabot ng tulong pang-emergency. Kung magkagulo, siya ay ganap na mag-isa. Ngunit yan mismo ang gusto ng ating binata. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay ang makaakit ng atensyong hindi kanais-nais. Habang nakaramdam ng kirot ng awa para sa isang napakabata na posibleng isugal ang kanyang buhay, in-update ng tagapangasiwa ang kanyang katayuan. Kasunod ng beripikasyon ng biometrics, natapos ang proseso ng pagpaparehistro at nangako siyang i-text sa kanya ang mga kaugnay na detalye ng misyon. Si Hanel ay binigyan na ng pahintulot para sa pagpapadala at halos nangangati sa pananabik para sa kanyang unang paglabas. Nang makarating sa wakas sa liblib na nayon, sumugod palabas ang kliyenteng nag-atas ng trabaho para salubungin siya. Lubos ang pasasalamat ng matanda na may isang matapang na mangangaso na talagang tumanggap ng kanyang kahilingan. Tutal, napakakakaunti ng mga nagising ang magboboluntaryo na maglakbay hanggang dito para sa ganoong kaliit na kabayaran. Gayunpaman, mukhang nagdududa ang matanda na ang isang payat na bata tulad ni Hanel ay kayang harapin ng mag-isa ang mga masasamang nilalang na iyon. Talaga siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng ating binata. Bilang pagpapahalaga sa sinseridad ng matanda, ngumiti si Hanel nang may kumpiyansa at tiniyak sa kanya na hindi niya hahayaan pang lapastanganin ng mga karumaldumal na nilalang na iyon ang nayon. Palalim sa kagubatan kung saan di umano matatagpuan ang pugad ng mga duwende,
nakita ni Hanel ang isang tanawing hindi niya inasahan. Sa halip na kumilos tulad ng mga ligaw at gulugulong nilalang na pinakilos ng likas na hilig, ang grupong ito ng mga duwende ay casual na nagpapahinga sa tabi ng batis, umiinom ng tubig tulad ng karaniwang mga tao. Hindi pinansin ang kakaibang tanawin, binuksan ni Hanel ang kanyang inventaryo at kinuha ang bago niyang nakuhang familiar, na kasalukuyang nagpapahinga sa anyo nitong asul na blob. Parang isang Pokemon trainer, ibinato niya ang asul na Pokeball nang napakabilis patungo sa mga nilalang. Ang globo ay lumapag sa mismong harapan ng mga naguguluhang duwende. Sa isang sandaling puno ng tensyon, walang nangyari. Nakita ni Hanel ang kanyang sarili sa malaking panganib, tila hindi gumana ang kanyang Pokeball. Napagtanto ng mga goblin na kalaban ang taong nasa harapan nila, agad nilang inilabas ang kanilang matutulis na kuko at nilapitan siya, handang saktan siya ng matindi. Alam niyang wala ng ibang pagpipilian, inihanda ni Hanel ang kanyang sarili upang lumaban ng walang armas. Sa halip na tumakas, kinuyam niya ang kanyang kamao, handang sumuntok bilang depensa. Ngunit, bago pa man damapo ang mga kuko ng isang berdeng banta sa kanya, sa wakas ay gumana ang sistema. Ang ipinatawag na goblin ay nagkaroon ng kahanga-hanga at mabilis na pagdating, nagpakita mula sa wala at marahas na itinaboy ang kalabang halimaw gamit ang isang malaking pamalo. Ang pagkakita sa kanyang summon ng malapitan ay nagpaugnay ng isang bagay sa utak ni Hanel. Nang una siyang mag-stream ng MBM, ang pinakaunang halimaw na nakuha niya ay isang karaniwang duwendeng alipin. Sa paglipas ng panahon, binigyan niya ang mababang ranggong alagad na yun ng mga gamit na napakalakas, na nagpabago sa nilalang na mababa ang antas upang maging isang ganap na kampyon na mag-isang sumugpo sa 100 alon ng mababangis na halimaw ng walang tulong. Pinangalanan niya ang duwendeng yun na Gono. Sa pagtingin sa pamilyar na stats, naging napakalinaw. Ang nilalang na ito ay nakasuot ng eksaktong parehong pinakamataas na kalidad na A-rank na kagamitan na pinaghirapan ni Hanel. Pinatatag nito ang kanyang paniniwala na ito ang kanyang Gono, na nabuhay. Lubos na nagwala si Gono, pinagwasak-wasak ang dalawang naunang goblin. Ang ikatlo at huling goblin, gamit ang natitirang talino nito, ay humarap at kumari pa sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad para sa tumatakas na halimaw, si Gono ay may suot na sapatos na Raven's Wing beat. Gumagalaw na parang kidlat, ang pamilyar ay bumagtas sa kaparangan at pinuksa ang huling goblin bago pa ito makasigaw. Naiwan si Hanel na nakatayo doon na nakangangaang panga sa matinding pagkabigla. Hindi niya kailanman lubos na napagtanto kung gaano katindi ang lakas ni Gono sa isang totoong sitwasyon. Matapos mawala ang banta, ang pamilyar, na may mantsa ng dugo, ay bumalik sa kanyang amo, nagpakita ng nakakagulat na cute na mukha ng tuta habang nagpipilit na tapikin ang ulo bilang papuri sa maayos na trabaho. Muling napipi si Hanel, hindi niya inaasahan na maranasan ang ganitong kaibig-ibig na bahagi ng personalidad ng isang halimaw. Tumunog ang sistema, nagpapalam sa kanya na ang antas ng pagmamahal ni Gono ay kasalukuyang nasa 20 sa 100. Idinetalye pa nito na ang pag-abot sa pinakamataas na pagmamahal ay magbubukas ng isang bagong kasanayan. Ang karaniwang praktikal na manlalaro, na dati ay nag-aatubili pang hawakan ang kanyang summon, ay agad na lumuhad at niyakap ang goblin na parang ito ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid mula sa ibang ina. Bumalik sa pangunahing agenda, napansin ni Hanel ang isang malaking issue. Walang ni isang gamit na nahulog mula sa mga bangkay. Paano siya makakaipon ng ginto? Mabuti na lang at naisip na ni Gono ang paraan. Ang pamilyar ay lumulukso mula sa bangkay patungo sa bangkay, kinukuha ang esensya ng buhay mula sa kanilang dibdib, na nagmumukhang mahinang kumikinang na monostone. Isang portal ng mahiwagang asul na enerhiya ang lumitaw sa malapit, at casual na inihagis ni Gono ang mga bato sa loob. Bilang kapalit ng 3 low-grade core, direktang nagdeposito ang Lord's Castle of Illusion ng 30 ginto sa account ni Hanel. Ngayon, naiintindihan na ang lahat. Sa halip na ang mga halimaw ay maghulog ng pisikal na barya. Kailangan niyang kunin ang kanilang mga batong mana at ipalit ang mga ito sa pamamagitan ng sistema. Nagpakita si Hanel kay Gono ng mas matinding pagmamahal dahil sa mabilis nitong pagkaunawa sa mekanismo. Ngayong naisguro na ang ginto, naghahanda siyang mangolekta ng pisikal na patunay ng pagkumpleto ng misyon para sa asosasyon. Ngunit tila ang 3 goblin ay pampaganya lamang. Isang biglaang marahas na kaguluhan ang bumulwak mula sa kailaliman ng kagubatan, humihingi ng kanilang atensyon.
Sa bawat segundong lumipas, lumalakas ang mga kalabog na nagpapayanig sa lupa. Ang mga puno ay marahas na nasesayra at nagiging pira-piraso habang isang higanteng dambuhala ang gumagawa ng maringal nitong pagpasok. Ito ay isang ogre. Agad nagsimulang questionin ni Hanel ang kanyang mga pagpili sa buhay. Ang isang ogre na ganito kalaki ay mahigpit na dapat lumitaw sa mga B-rank na tarangkahan o mas mataas. Talagang walang katuturan para ito ay gumagala sa isang E-rank na zona ng quest. Gayunpaman, may isang kapansin-pansing detalye ang nakatawag ng kanyang pansin. Ang halimaw ay labis na humihingal at nababalutan ng sariwang mga sugat. Malinaw na nakipaglaban na ito sa isang matinding labanan. Gayunpaman, ang mga pinsala ay hindi dahilan upang maliitin ang isang banta na antas boss. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, isang alerto ng sistema ang kumikislap na pula. 3 minuto na lamang ang natitira kay Gono bago matapos ang tagal ng kanyang pagpapatawag. Ang tapat na pamilyar ay humakbang pasulong, ganap na hindi natinag ng isang kalabang 4 na beses ang laki niya. Sinulyapan ni Gono ang kanyang amo ng may kumpiyansa, tahimik na humihingi ng tiwala. Pinaga niya ang sapatos niyang nagbibigay bilis na tila pakpak ng uwak, kaya humarurot ang duwende ng napakabilis diretso patungo sa napakataas na halimaw. Ang dambuhala ay umungal, ikinumpas ang isang dambuhalang pinaugat na puno na parang pamalo ng baseball upang itaboy ang papalapit na peste. Ngunit si Gono ay nakakamangha ang bilis sa pagkilos. Tumalon siya ng mataas sa hangin, kumuha ng posisyon sa ere upang pabilisin ang kanyang momentum hanggang sa sukdulan. Bumaba siya na parang isang bulalakaw, itinutok ang kanyang pamalo ng diretsyo sa bungo ng ogre. Ang ogre ay desperadong itinaas ang kanyang dambuhalang mga bisig upang itakip sa mahahalagang bahagi ng katawan nito. Hindi bumibitaw si Gono. Ang matinding puwersa ay mabilis na naging labis para kayanin ng halimaw, na nagresulta sa isang malakas na tunog ng pagkabali habang nasira ang mga buto ng braso nito at bumigay ang mga tadyang. Higit pa ni Gono ang kanyang pinalakas na lakas, nagpakawala siya ng isang shockwave na nagpadala ng umuugong na mga alon sa buong kagubatan, na pilit na pinadulas paurong si Hanel para lang manatiling nakatayo. Ganap na napinsala ang ogre sa ilalim ng matinding puwersang Kaintiko. Lubos na namangha si Hanel sa hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng purong lakas na ito, mabilis siyang lumapit upang ipagdiwang ang tagumpay sa isang masayang sayaw. 3 segundo na lang bago siya maglaho, mabilis na kinuha ni Gono ang napakalaking mana stone mula sa dibdib ng ogre at inihandog ito. Ang pamilyar ay naglaho pabalik sa anyo nitong asul na orb, na iwan si Hanel na may hawak na isang mabigat at dekalidad na core. Ang mahikal na portal ay muling lumitaw upang kunin ang gantimpala. Ang paghagis ng mababang antas na mana stone sa loob ay nagbigay sa kanya ng malaking 100 gintong deposito, na nagpataas sa kanyang kasalukuyang kabuuang ginto sa komportableng 130 ginto. Mukhang may isa pang sorpresa ang sistema. Dahil ito ang kanyang unang opisyal na pagtagumpay sa halimaw, si Hanel ay ginantimpalaan ng isang premium gacha ticket. Pinahihintulutan ng ticket na ito ang mga manlalaro na makakuha ng pambihirang-bihirang item, bagaman alam ng sinumang veterano na ang drop rates ay kadalasang walang kwenta. Ang pag-activate ng ticket ay nagdulot upang lumitaw sa harap niya ang isang detalyadong kaba na puno ng misteryosong mga bagay. Isang kamanghamanghang katotohanan ang isiniwalat ng sistema. Ang napakabihirang gamit na nakuha niya mula sa gacha ay hindi lang para sa kanyang mga ipinapatawag. Maaari pala niyang gamitin mismo ang mga bagay upang palakasin ang kanyang sariling napakababang istatistika. Bago pa niya maipagdiwang ang kanyang bagong tuklas na potensyal, ang tunog ng nagpuputol na sanga ay nagbabala sa kanya sa papalapit na grupo. Isang ganap na armadong grupo ng mga nagising na nilalang ang sumugod sa malinaw na bahagi, halatang sinusubaybayan ang bakas ng nasugatang ogre. Ang bakas nga ay patungo sa kanilang puntirya, subalit ang problema, patay na ito. Sa sandaling makita ni Hanel ng malinaw ang grupo, lumubog ang kanyang puso sa kawalan ng pag-asa. Agad niyang nakilala ang babaeng namumuno sa grupo, si Yoon Sua, ang matikas na pinuno ng Team 2 mula sa prestihiyosong Pangback Guild. Agad na malinaw na ang kanyang koponan ang lumaban sa ogre kanina, na unti-unting pinahina ito bago nakatakas. Ang pakikipag-ugnayan sa isang mataas na ranggong guild dahil sa naaga na tagumpay ay hinding-hindi magiging madali. Sinubukan ni Hanel na tahimik na lumaya sa lugar,
ngunit sinigawan siya ni Sua na huminto. Agad na kumalat ang kanyang pangkat at pinalibutan siya. Matapos formal na ipakilala ang sarili, mariin niyang ipinaliwanag na ang abnormal na ogre ang kanilang itinalagang biktima. Halata na hindi siya nalulugod sa sitwasyon o sa katotohanang tila inagaw ng iba ang kanilang tagumpay. Napakakaba ng sitwasyon para sa ating binata. Sinulyapan ni Sua ang natumbang ogre, nagtataka kung paano nagawa ng lalaking ito na talunin ang halimaw ng mag-isa, kahit pa nasugatan ito sa laban. Tatlo sila na B-rank ang buong lakas na sumubok talunin at hindi nagtagumpay, at base sa impormasyong ito, napagpasyahan niya na ang lalaking ito ay dapat kahit man lang isang A-rank. Bilang tugon, iniabot niya ang kanyang kamay, ipinakilala ang sarili bilang si Sua mula sa Pangback Guild. Nais makita ng kontrabida kung anong klaseng tao ang kinakaharap niya, kaya kalmadong nagpakilala si Hanel. Ang nakakagulat na bahagi ay naramdaman ni Sua na ang isang arkanghel ay talagang interesado sa taong nakatayo sa harap niya. Naiinis siya dito, at hindi niya lang matukoy kung ano ang nagpapa-espesyal sa simpleng hitsura nitong lalaki. Dahil sa kuryosidad sa kanyang kakayahan, tinanong niya si Hanel kung mag-isa niyang hinarap ang halimaw. Malabo siyang sumagot na inaamin niyang ginawa niya. Dahil dito, nagduda siya, na pinag-isip siya kung may tinatago ang lalaking ito. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na sila ang mga sangkot sa naunang labanan ng ogre, at kung gaano siya kasaya na nagawa niyang pigilan ang halimaw bago pa man makapagdulot ng anumang pinsala. Ang binata ay casual na tumugon na sinasabing nagkataon lang, pero alam ni Sua na nagsisinungaling siya dahil ang isang ogre ay hindi mapipigilan ng swerte lang. Ngayon, lubos na siyang nagdududa sa kanya, at upang tumugon ng naaayon, pumayag siyang ibigay ang lahat ng pabuya sa ogre na kanilang hinahabol. Sa madaling salita, ang Pangback Guild ay personal na makikipag-ugnayan kay Hunter Hanel para sa kanyang gampanin at ibibigay sa kanya ang bayad. Ito ay isang nakakagulat na pabor maging para kay Hanel, na hindi makapaniwala na sobrang bait nila sa pagbibigay ng kanilang sariling biktima. Matalas ang isip ni Sua, dahil nagdagdag siya ng kondisyon bilang kapalit, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Siyempre alam ng ating binata na ang deal ay napakaganda para maging libre, ngunit nagulat siya ng casual na iabot ng babae ang kanyang telepono. Nakakatuwa, si Sua ay mukhang isang maliit na babae na sinusubukang hingin ang numero ng kanyang crush ngayon. Maging siya ay kinakabahan habang hinihingi ang numero nito, habang ang ating protagonistang ubod ng lakas pero makapal ang utak ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari. Nagpalit ang tagpo sa ating binata na nakikipagpulong sa tiyuhin ng nayon na labis na may utang na loob sa mga ngaso dahil sa pagliligtas ng kanilang buhay. Masaya lang si Hanel na nalinis niya ang ligtas na daan para sa kanila paakyat sa bundok, at nalaman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga taga-nayon. Nais ng pinuno na gantihan siya. Nagamit ang alok dahil lubos na interesado si Hanel na malaman ang lokasyon ng bantog na palatandaan ng monumento ng pagsasanay. Ginabayan siya ng matanda sa isang tuwid na daan pababa, tinitiyak sa kanya na makikita niya ito sa dulo, at ang parehong daan ay nagdudulot ng swerte. Maganda ang pakiramdam ni Hanel kahit hindi siya naniniwala sa pamahiin. Dito rin niya ipinamalas ang kaba ng yaman para sa gacha pool. Sa totoo lang, gusto ng lalaki na sulitin ang swerte niya bago niya buksan ang kilalang dibdib, umaasang may magandang lalabas dito. Si Sua na naman pala ang nagmensahe sa kanya para ayusin ang gantimpala sa pagpatay. Medyo nagulat siya na malaki ang interes nito sa kanya. Ang talagang nakaka-interes ay ginagamit pa niya ang kanyang personal na numero ng telepono sa halip na ang sa kanilang guild. Gayunpaman, hindi si Hanel isang simp at ang pagbukas lang ng kahon ng kayamanan ang mahalaga sa kanya ngayon, isang bagay na hindi niya inakala na mabubuksan niya sa totoong buhay. Kahit na ang tsansa na makakuha ng item dito ay talagang napakababa, ayos lang sa kanya na may pagkakataong makakuha ng mataas na antas ng item. Hindi nga gaanong humihingi si Hanel, humihiling lang ng A-rank na bunot, at si Hanel ay bumulong, buksan, upang paganahin ng ball. Nagpakawala ito ng kumikinang na ilaw na nagpahayag ng iba't ibang armas mula sa iba't ibang ranggo. Ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay ang S-rank, isang kulay dugong pula na may bahid ng gininto ang baluti. Matapos ang pagpapakilala, ang ilaw ay kumikinang ng matinding ginto bago maging pula. Napatingin ang ating binatilyo sa pinakamataas na artipakto nang may pagkamangha habang ang tagpo ay hindi malinaw na naputol mula sa kanyang gantimpala.
Pabalik sa bahay, si Hanel ay nakaupo at nag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat nakakita siya ng paraan upang makakolekta ng ginto, sa ngayon ang kanyang hadlang ay ang pagpili kung paano sanayin ang kanyang mga halimaw, hindi niya alam kung ano ang problema sa sistema. Sa kasalukuyan niyang listahan ng halimaw, maaari siyang kumuha ng mandirigmang duwende, ngunit sa gulat niya, mayroon ding berserker na ogre na magagamit. Ang karaniwang mandirigmang duwende ay nagkakahalaga ng 70 ginto, kaya hindi iyon ang problema. Ngunit ang nakakalitong bahagi ay ang berserker na ogre, na nagkakahalaga ng napakalaking 420 ginto, at kahit lampas ito sa kanyang kakayahan, magagamit pa rin ito. Bigla ay nagliwanag ang isip ng ating binata, ang sistema ay pinapayagan lamang siyang kumuha ng mga halimaw na personal niyang natalo. Kung tama ang kwentong yun, nauunawaan kung bakit ang mga klase lamang ng duwende at ogre ang naka-unlock, sa kabila ng pagkakaiba sa ginto. Nangangahulugan ito na personal na kailangang tugisin ni Hanel ang mga halimaw na ito, at bagaman tila mahirap na kinakailangan ito, dahil sa nauna niyang gotcha pool, mukhang kapanipaniwala ang sitwasyon. Sa nga pala, hindi nakuha ni Bro ang armor na yon, at sa halip ay nakakuha ng unique grade na salamin, na nagpapalakas ng kanyang stats at nagbibigay sa kanya ng isang skill. Talagang nagulat siya na kahit isang unique grade na item ay napunta pa sa kanya. Ang artifact ay may pinakamataas na kalidad at nag-iisa. Sa nga pala, ang isang unique grade na item sa laro ay mas mahusay kaysa sa 3 o higit pang A-rank na item na pinagsama, kaya't ito ay isang kamanghamanghang nakuha. Gamit ang salamin, nagpasya siyang suotin ng mga ito para subukan ang paggamit ng mga ito. Sinuri ni Hanel ang mga ito sa unang pagkakataon at binuksan ang Epstein Files, ibig kong sabihin ang mga sekreto ng universo. Lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 5, at isang karagdagang skill na tinatawag na Sage's Eye ay maaari nang gamitin. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa kanya upang matukoy ang mga detalye ng mga mata at kasanayan ng kanyang target, na may 2 gamit kada araw. Sa madaling salita, para itong kasanayan sa pagtatasa o pag-scan. Humanga si Hanel sa pagtaas ng kanyang stat at gusto niya ang kakaibang epekto, tinawag pa nga niya itong sobrang galing. Sinuri ang mga detalye ng kasanayan, nagtataka siya kung dapat ba niyang gamitin ito sa isang kaaway upang subukan ang impormasyon, ngunit bukod doon, ang ganitong uri ng bagay ay eksaktong kailangan niya sa ngayon. Kung masisiyasat niya ang eksaktong stats ng halimaw, ang pangangaso ay magiging napakadali. Inalis ang mga ito, ibinahagi ni Hanel ang kanyang pagdududa tungkol din sa salamin, nagtatanong kung bakit siya biglang pinapaboran ng sistema. Ang tanong kung bakit siya napili ay nilulunod siya, nang biglang, ang sistema ay naglathala ng babala sa kanyang mukha para sa paparating na alon. Pinayuhan siyang ihanda ang kanyang depensa habang ang sistema ay nagngingit-ngit. Bumubuhos ang abiso sunod-sunod habang siya ay nakamasid ng gulat. Minamasdan ni Hanel ang screen ng laro, at sa tunay niyang sindak, nalaman niyang isang bagong idinagdag na ika-700 at unang alon ang magsisimula sa loob ng 10 minuto. Hindi man lang niya alam kung paano ihanda ang kanyang depensa para sa lintik na alon, ang tanging naiisip lang niya ay ang kakilakilabot na hukbo ng halimaw na dadagsa sa kanya sa sandaling magsimula ang alon na yun. Ito ay parang isang hamak na kalaban na level 1 na humaharap sa panghuling boss, nanlalamig ang loob ng binata at gustong tumanggi, dahil sa takot sa magiging resulta. Binibigyang diin ng sistema na ang kanyang pagkabigo laban sa pagsalakay ng halimaw ay magreresulta sa pagkasira ng kastilyo ng mga ilusyon, na nangangahulugang ang bawat kapangyarihan na nasa kanya ay babagsak. At heto ang kakaibang bahagi. Pinapanood ni Hanel ang hinaharap habang nakikita niya ang mga syudad na nasusunog sa ganap na pagkasira ng mundo. Ang pagkabigo ay kamatayan. Malapit nang magsimula ang alon at tinatanong ni Bro kung paano niya pipigilan ang mga halimaw na yan. Ang asul na tarangkahan ay umikot tulad ng isang portal, kahawig ng mismong nasa laro, ngunit litong-lito si Hanel kung bakit siya pinipilit na sumali. Pagkatapos, mayroon ding katotohanan na ang kanyang sariling paglahok ay nagreresulta sa isang mapaminsalang parusa na magpapagulo sa buong mundo. Isang tunay na nakakabaliw na sagabal, ngunit napagdesisyonan ng sistema na ito ay bilog na at sisimulan ang pag-atake sa loob ng 10 minuto. Dahil alam niyang hindi niya maaaring masyadong pag-isipan ang kasalukuyang sitwasyon at kailangan lang kumilos, pinagtibay ng ating bida ang kanyang layunin na pigilan ang mga halimaw. Ang laro ay palaging isang simpleng laro ng depensa,
na may layuning harangan ang mga halimaw mula sa pag-atake sa kastilyo. Isipin ito bilang isang tower defense game, ngunit dahil sa labis na kahirapan ng larong ito tulad ng Hollow Knight, ang estratehiya ang pangunahing elemento na kailangan upang pigilan ang mga halimaw, at pati na rin ang pagpapatawag sa kanila sa tamang lugar. Maraming istrukturang panlaban mula sa pinagsamang kastilyo ang dapat gamitin kasama ng iba't ibang kagamitan. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito, nabubuo ang pinakamahusay na estratehiya at taktika para sa bawat sitwasyon. Ganoon ang takbo ng laro, ang bawat kontrol para sa ating binata ay kasalukuyang gumagana tulad ng isang touchscreen. Ang una niyang ginawa ay suriin ang kanyang inventaryo ng halimaw para sa pagpapakalat. Mukhang mayroong 5 halimaw si Bro na maaaring ipadala, 4 sa mga ito ay goblin at ang huli ay isang ogre. Ito ay isang kawili-wiling pagbubunyag, dahil mukhang magagamit ni Hanel ang mga nilalang na ito nang hindi na kinakailangang upahan ang mga ito sa mode na ito. Nagtataka siya kung maaari rin ba niyang ma-access ang lakas ng soberanya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito ma-access o posible. Pagkatapos ay sinubukan niyang magtipo ng karagdagang tropa sa paggastos ng kanyang ginto, ngunit pinigilan din siya ng sistema mula sa paggawa nito. Pinipigilan ang anumang pagbabago matapos ang abiso ng alon. Ang kapatid ay hirap at nagsisimulang magtaka kung ang lintik na sistemang ito ay lihim na sinasabutahe siya. Ang 7-0 na unang alon ay binubuo ni Count Gular pati na rin ang kanyang piling unit ng Dragon Children. Ang taong ito ay may rating na buong 6 na bituin, na may karagdagang hukbo ng 61 na dragon. Ang isang 6 na star na halimaw ay hindi magandang kalaban, ang ranggo ng bituin ay dapat magpahiwatig ng galing sa labanan, at kinukumpirma rin ng ranggo ang potensyal ng bawat halimaw. Obvious na kung masyadong mataas ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bituin, ang isang halimaw ay madaling magagapi ng isa pa. Ang talagang nakakabahala ay ang pagkaatas sa kanya na harapin ang isang lintik na 6 na star kasama ang kanyang maliit na squad ng isang star. Ano man ang gawin niya, malinaw ang resulta, tatalunin ng husto si Bro ng kahit isang dragon lang. Wala man lang si Hanel na ginto o iba pang halimaw para tumulong sa kanya sa estratehiya. Bigla, inalok siya ng sistema ng isang natatanging benepisyo, nagpapahintulot sa kanya ng isang istrukturang panlaban at item na ipamamahagi sa lahat ng kanyang puwersa. Ngayon, maaaring isipin mong ito ay isang uri ng malaking tulong, ngunit nasaktan ang ating binata sa katotohanang inaasahan siya ng sistemang ito na tapusin ang yugto ng ganito. Ang sitwasyon ay maaaring nakababaliw, ngunit kailangan ni Hanel na sulitin ang lahat ng mayroon siya, lalo na't siya ang veterano ng napakapangit na larong ito na tila isinumpa ng Diyos. Sinimulan niyang amanipula ang kapaligiran, nag-iisip ng paraan para pigilan ang alon mula sa kanyang karanasan. Sa nalalabing 8 minuto lang, bumibilis siya hanggat kaya niya, isinasaalang-alang ang lahat ng iba't ibang elemento hanggang sa tumama ang timer sa 15 segundo. Pagkatapos ng kanyang paghahanda, tumama ang orasan sa 0, handa na si Hanel na harapin ang alon. Nagsisimula ang alon sa pinakawalang galit ng mga wyvern, nilalamon ng buong kalangitan sa dami nila. Bilang kanilang layunin, tina-target nila ang tore o ang kastilyo sa kasong ito. Pinamumunuan ang hukbo ng konde. Sa simula ng alon, marahas na hinahampas ng mga wyvern ang harang, ginagawa ang kanilang makakaya upang makagawa ng butas. Naiinis ang makapangyarihang konde sa nakita niyang kawalang kakayahan ng kanyang mga halimaw. Ilan pang wyvern ang nagsama-sama upang basagin ang pinatibay na istruktura, ngunit ito ay lahat salamat sa diskarte ni Hanel. Ang una niyang ginawa ay ang gamitin ang perk ng walang hanggang harang, pinapatatag ang depensa sa 100 laban sa anumang atake. Ang walang hanggang harang ay hindi matitinag, ngunit may karagdagang kondisyon. Maaari lamang itong gamitin kapag ang bilang ng mga halimaw ay mas mababa sa 2 star rank para sa manlalaro. Gayunpaman, sa kabila ng buong pagsisikap ng ating bida na ilabas ang harang, isang wyvern ang nagbuga ng nagniningas nitong hininga, nagdulot ng pinsala at tuluyang sumire sa harang. Dahil sa mga epekto nito, ang kalasag ay nagre-regenerate at ito lamang ang nagpapanatili sa harang. Ngunit mayroong isang malaking problema, kahit totoo na itinuturing ng harang ang bawat atake bilang negatibong 1 puntos. Kung sabay-sabay na umatake ang lahat ng 61 dragon, agad na bababa sa mas mababa sa kalahati ang tibay nito. Iyan ang butas sa sistema, ngunit may solusyon din dyan ang ating bida.
Tinatawag itong spam clicking. Kumuha siya ng inspirasyon mula sa mga manlalaro ng Oso. Sa ganitong paraan, nadaragdagan ng isa ang tibay sa bawat pag-click, kaya ang sarili niyang mga daliri ang nagiging limitasyon niya sa proseso ng paggaling ng harang. Nagsisimula ng sumakit ang kamay ni Hanel, ngunit ito ang pinakasiguradong paraan upang masiguro ang kumpletong depensa ng harang. Ang susunod na mas malaking tanong ay, paano niya ba nagagawang talunin ang mga halimaw na tila Diyos? Ang sagot ay simple, sinasalamin ng harang ang atake ng isa sa mga wyvern, sinasaktan ito ng isang puntos. Karaniwan, hindi kayang saktan ng mga goblin ang mga wyvern, ngunit salamat sa kanyang espesyal na gamit, ang kutsara ni Hakan, nabaliktad ang sitwasyon. Ang gamit na ito na may ranggong A ay nagpapahintulot sa ating binata na makapagdulot ng pinsala anuman ang pagkakaiba sa ranggo. Nagsisimula ng humina ang mga wyvern, kahit pa isang pagbabalang ng lakas ang dinudulot nito sa kanila. Napansin pa ng isa sa mga halimaw ang isang lampang goblin na nang-aasar dito, at sa kabila ng matinding galit nito, wala itong magawa. Sa takbo ng mga pangyayari, mangangailangan ang ating binata ng humigit kumulang 60 buong oras upang ubusin ang buong pangkat. Kaya ngayon, ang mahirap na bahagi ay ang pagpigil lamang sa proseso ng paggaling ng harang sa loob ng 60 nakakababaliw na oras. Ang labanan ng pagkaubos ay nagsisimula habang mabilis na pinipindot ni Hanel ang kanyang daliri, nagtataka kung ang kanyang mga duwende ba ang mauuna o siya mismo. Ang puwersa ng konde ay nakaharap sa puwersa ni Hanel habang ang opensa at depensa ay kapwa humaharap sa isang tabla. Kalaunan, ang ating bida ay nagsisimula ng mapagod, at sa sandaling subukan niyang abutin ang tubig, ang buong katawan ng kaibigan ay nanginginig sa lamig. Ang bagay ay, hindi man lang pinapayagan ang lalaking ito na makipag-ugnayan sa anumang nasa labas ng laro. Sa madaling salita, kailangan ni Hanel na magtiis at walang pahinga, walang tubig, walang pagkain, walang pagdumi, walang anumang pansariling kasiyahan o libangan, para lang matalo ang laro. Sa lahat ng kanyang pagkilos na nasusubaybayan, alam ng bida na ang isang ordinaryong tao ay mababaliw sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang taong ito ay may ibang katangian at tinuturing lang itong simula ng laro. Ang isa sa mga dragon ay sumabog sa matinding galit at nagbuga ng napakalaking apoy, lubhang binawasan ang harang. Ang maipit sa sitwasyon at maramdaman ang kaba at saya ang mismong dahilan kung bakit mahal ng ating bida ang larong ito, dahil 2 oras pa lang ang lumipas at 58 pa ang natitira. Napakataas ng kapalit ng pagkatalo, ang buong mundo ay masisira. Kaya si Hanel ay nagpakita ng kasanayan na tila isang Diyos ng laro at tinanggap ang ganap na kontrol sa sitwasyon, na numpa nalalaban ng mas matindi. Mabilis na lumipas ang 12 oras na puno ng paghihirap, ngunit hindi pa nga siya nakalahati. Ang mga pinsala ay tuluyang magtatambak, kaya sa madaling panahon, maaaring bumuti ang mga bagay. Unti-unting pinapahina ng mga duwende ang mga dragon, 2 wyvern ang bumagsak, ngunit nananatili ang natitirang hukbo. Gayunpaman, ayos lang kay Hanel ang kinalabasan na ito at gusto lang niyang ipagpatuloy ang takbo. 3 pang halimaw ang bumagsak, nananatili ang kanyang diwa, lumipas ang 1 araw at 10 pa lang ang kanyang napuksak, pagkatapos ay 12, at nang tangkaing lusutan ng ilan pang wyvern ang harang, 2 half-drake ang nasawi sa proseso. Alam ng konde na nababawasan na ang kanyang bilang, mas marami pang wyvern ang nagsimulang bumagsak, gayon din ang mga half-drake, at pagkatapos ng matinding pagtakbo, 2 muzantar na lang ang natira. Sa puntong ito, hindi na mahawakan ni Hanel ang screen at hindi na niya maibalik ang tibay ng harang. Isa sa mga goblin ang sumalakay, ngunit ang wyvern ay lumagpas lamang dito, bago magpakawala ng 2 atake na patungo sa kalasag. Ang ataking ito ang nagpabago ng laro, opisyal na nawasak ang walang hanggang panangga, na nagpamulat sa kaluluwa ni Hanel. Ang ilang segundo na pinili niyang magpahinga ay nang nawasak ang panangga, at kung ang kastilyo ay tatamaan kahit isang beses sa kasalukuyan nitong kondisyon, ito ay babagsak. Gayunpaman, nagpasya si Gano na gumawa ng sakripisyong galaw, at diretsyong humarap sa dragon. Sa tingin ko, ito pa rin ang pinakaastig na paglalarawan ng kahit anong goblin, mukha siyang pwedeng magkaroon ng sarili niyang buong manhwa. Kung sa bagay, ang dalawa ay magbabanggaan na, goblin laban sa dragon, si Gano ay may tingin na nangangalap ng aura at literal na ibinubuhos ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin ang halimaw.
Napakalakas ng kanyang mace na pananghinan nito maging ang ating binata, natalo ang dragon at maging ang konde ay napabagsak. Dahil dito, opisyal nang natapos ang wave, lubos na ikinagulat ni Hanel. Sumigaw siya sa tuwa, ngunit bago pa man makahinga ng isa pang segundo, biglang bumagsak si Hanel. Ang susunod na paggising niya ay sa maliwanag na sikat ng araw, hindi niya man lang alam kung gaano siya katagal na wala ng malay. Nakatitig siya sa screen ng system, napansin ang pagkumpleto ng wave, na nagbigay sa kanya ng 20 buto ng wyvern, 10 kaliskis ng drake, at 5 puso ng drake. Ito ang mga nakuha mula sa misyon, ngunit hindi niya talaga alam kung para saan niya gagamitin ang mga ito. Ipinaliwanag naman ng system na 3 kondisyon na lang ang natitira bago siya makipag-usap sa pinuno. Ang unang kondisyon ay ang makaipon ng oras ng paglalaro ng 50 oras, at ang pangalawa ay ang matagumpay na pagtatanggol. Hindi nga alam ni Hanel ang layunin ng pag-uusap, lalo na kung bakit ito hinarang ng 3 kondisyon. Gayunpaman, masaya lang si Bro na naipasa na niya ang 2 sa mga ito, kaya malapit na niyang ma-access ang feature. Pagkatapos ay darating ang huling gantimpala, ang makukuha niya sa pagkumpleto ng wave. Ang screen ay naglabas ng matinding liwanag, nagsisilaw sa silid at nagpapamangha kay Hanel. Sa sandaling yon, ipinakita ang kanyang telepono. Lumilitaw na tinawagan si Bro ng 7 beses ng kanyang humahanga, si Sua. Pabalik sa Pangback Guild, tumatanggi ang kapatid ni Sua na unawain ang sitwasyon. Ang parehong lalaki na umano'y isang E-rank ay nakatalo ng isang ogre. Ang dambuhalang si Shaq mula sa NBA ay napakatangkad at iniisip niyang isang impostor ang aming binata. Ngunit binigyang diin ni Sua na may mga chismis tungkol sa muling paggising ni Hanel. Hindi pinaniniwalaan ni Suhyok kahit bahagya, dahil alam niyang napakahirap mangyari ng mga muling paggising. Sa puntong yon, nakita nila ang taong hinahanap-hanap, si Hanel mismo, na mabilis na patungo sa kanila para kausapin sila. Alam niyang matagal na silang naghihintay, at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya naging available. Kahit todo-todo ang paghingi ng tawad ng lalaki, may sama pa rin ang loob si Suhyok dahil pinaghintay nito ang kanyang kapatid ng 3 araw. Sinigawan ni Sua ang kanyang kapatid at sinabihan nitong tumigil. Samantala, napansin ng ating binata ang kanilang relasyon. Si Hanel naman ay binigyan siya ng paliwanag tungkol sa mga gantimpala ng ogre pati na rin ang pag-aayos ng bayad. Gustong simulan muna ng ating binata ang ulat ng asosasyon. Kaya dinala sila sa desk ng staff kung saan tinanggap ng receptionist ang personal na testimonya ni Sua na nakita ang lalaking ito na tinalo ang isang ogre. Alam niya na walang ibang nakarating, kahit na walang pisikal na ebidensya. Si Suhyok bilang ang napaka-protektibong kuya ay sinama ng tingin ang receptionist sa pagtatangka pa lang na tanungin sila, kaya agad siyang bumigay. Kasabay nito, iginiit niya na ang isang halimaw na may kalibreng B-rank ay nangangailangan ng tamang formal proseso ng pagpapatunay. Ang ibig sabihin yun ay susukitin nila ang mga istatistika ng ating bida upang makita kung totoo ang kanyang kwento. Gagawin ito gamit ang isang manometer, at yun ang problema. Makikita mo, naiintindihan ni Sua na nagising muli ang lalaking ito, ngunit maging siya ay hindi masuri ang kanyang mga istatistika. Dahil sa pag-aalala, pinanindigan niya pa ito upang iba na lang ang gamiting paraan ng pagpapatunay. Ngunit si Hanel mismo ay kampante at nangako na agad susukitin. Sa susunod na eksena, ipinakita ng manometer ang mga istatistika ng isang miyembro sa D-rank, at sunod ay ang ating bida, kaya natural na nag-aalala si Sua. Ang kanyang kapatid ay naniniwala na ito ang pinakamainam na sitwasyon dahil gusto niyang makita kung anong uri ng potensyal ang mayroon si Hanel para sa pagbibigay inspirasyon. Interes ng konstelasyon. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya karapat-dapat na mapansin. Sa wakas, inilagay ng ating binata ang kanyang kamay sa dambuhalang bato, na walang anumang nakakabit sa kanya upang makatulong na mapataas ang kanyang mga stats. Matagal na rin simula nang tumayo siya sa harap ng isa sa mga ito, at tulad ng ibang mga ngaso, sinukat din ang kanyang mana 7 taon na ang nakalipas. Sumindi ang manometer upang suriin ang kanyang mga stats habang matiyag ang naghihintay ang kanyang mga kaibigan. Naakit si Seyok sa isang tiyak na reaksyon nang biglang matapos ang pagsukat ng manometer. Tumayo si Hanel habang kinukumpirma ng evaluation ang kanyang bagong ranggo bilang isang kagila-hilalas na S-rank, isang nakakagulat at nakakabaliw na takbo ng pangyayari na umagaw sa atensyon ng lahat. Ang descriptor ng S-rank.
ay isang bagay na kahit si Hanel mismo ay walang ideya hanggang sa makuha niya ang huling gantimpala para sa misyon. Kasi, noon, nakakuha siya ng bagong kasanayan, ito ay tinatawag na Lord's After Image, na nagdaragdag ng stats ng pinakamalakas na halimaw mula sa nakaraang wave sa stats ng manlalaro. Gayunpaman, ang stat ay magagamit lamang sa loob ng 30 minuto at isang beses lang magagamit kada araw. Kaya, magagamit ni Bro ang stats ni Count Gular sa itinakdang panahon, at yun ang ginawa niya, pinalakas ang sarili niya ng sobra-sobra. Nakuha niya ang perpektong kasanayan para sa pagsukat, dahil habang aktibo ang kasanayan, ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang S-rank. Walang makakaramdam ng kahit ano, simpleng ituturing siya ng mundo bilang isang S-rank. Baguhan, nagulat ang magkapatid, kahit si Seyok ay napilitang magbigay ng papuri sa kabila ng pag-aalangan. Matapos ang pagsukat, opisyal siyang kinilala bilang ang taong tatalo sa Ogre. Siniguro ng isa sa mga miyembro sa kanya na iyon lang ang kanilang kailangan. Pinasalamatan ni Hanel ang magkapatid sa pagtulong sa kanya na mapabilis ang proseso ng maayos. Gusto niyang umalis agad, ngunit habang paalis na siya, pinigilan siya ni Seyok para magkwentuhan habang nagkakape. Inaanyayahan din niya ito bilang vice-leader ng guild, kaya ito ay isang malaking imbitasyon na nakakuha ng atensyon ng lahat. Interesado ang mga tao sa pangyayaring ito, ngunit ang ating bida ay umaktong mayabang sa pamamagitan ng pagtanggi sa alok, sa paniniwalang si Sua lamang ang kailangan niya para sa anumang impormasyon tungkol sa guild. Pagkasabi nito, umalis si Hanel sa pinangyarihan, iniwan ang naiinis niyang kapatid na walang masabi. Umuwi siya at ang mukha niya ay nasa lahat ng balita. Nagsimula pa lang ang stream, kasama ang Hunter Association na idineklara ang kasalukuyan niyang ranggo bilang B-rank. Sa paraan, ito ay dahil hindi pinapayagan ng asosasyon ang isang hunter na lumukso ng higit sa 3 ranggo ng sabay-sabay. Aba, maging ang sarili niyang stream ay may mga nagkokomento na nilalay ang basura nilang laro. Nagpakalamig ang kapatid at umakto na parang hindi siya ang pinag-uusapan. Nababaliw ang mga manunood sa sekretong S-rank na tumindig kay Seyok. Nagsaspekulasyon sila na ang taong ito ay posibleng sumali, ang guild, pero malaman din ng chismis na tinanggihan niya ito. Habang pinag-uusapan at hinahangaan nila siya, idinagdag ni Hanel na mayroon siyang bagong nilalaman para sa mga manunood. Ito ay nilalamang may kaugnayan sa mga mangangaso, ngunit hindi gaanong interesado ang mga manunood. Nagpasya siyang pukawin ang kanilang interes sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang mga mungkahi upang malinis ang isang partikular na piitan. Nagulat sila na ipapalabas niya ng live ang buong karanasan sa pagsalakay, dahil yun ay itinuturing na tahasang labag sa batas. Mayroong kasunduan sa pagiging kumpidensyal para sa mga mangangaso na hindi maaaring labagin. Sa halip, balak ni Hanel na mag-post lamang ng sertipiko ng pagkumpleto at pagkatapos ay ikwento na lang mismo ang nangyari. Lahat sila ay naniniwala na magiging napakahusay ang kanyang kwento. Ang mga guild na aktibong sumusubok na itago ang mga sikreto ng mga piitan ay mabibigo dahil sa isang streamer. Isang manunood ang nagmungkahi na harapin ang pugad ng baliw na dragon, ngunit pagkatapos ay may isa pang naghulog ng 50,000 won para sa piitan ng kusina ng higanti. Pagkatapos ay may pangatlong manunood na naghulog ng 1,000,000 won, nagmamakaawa sa kanya na tanggalin ang mga binti ng reyna sa kagubatan ng gagamba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 50,000 at 1,000,000 ay nakakabaliw, ngunit ang mga donasyon ay sobra-sobra na para sa ating binata. Sinabi niya sa kanila na kumalma at tumitig sa pinakamataas na notifikasyon. 10,000,000 won ang inilaan sa kanya, na nakakuha ng pagkagulat at atensyon ng bawat iba pang manunood. Mayroon siyang isang whale na tagahanga, ngunit sa totoo lang, ito ang assistant ng pinuno na gustong kausapin ng aming binata. Nagtataka lang si Hanel kung saan siya ipapadala para sa napakalaking halaga, kaya humingi siya ng rekomendasyon sa manunood. Tumugon ang nilalang sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tumungo siya sa pinakamalalim na bahagi ng hardin ng meditasyon. Naniniwala ang ibang manunood na ang kahilingang ito ay isang bitag na kamatayan dahil wala pang nakakalusot dito. Ang hardin ng meditasyon ay may 3 buong sektor, ang pasukan, ang lawa, at ang pinakamalalim na bahagi. Ang pasukan ay medyo itinuturing na ligtas para sa isang lugar ng pangangaso. Ang talagang mahirap ay ang lawa sa gitna, na nag-aanyaya ng mga bagong antas ng panganib.
Walang nakakaalam kung ano ang itinatago ng pinakamalalim na bahagi dahil hindi sila makalagpas sa lawa. Ang nag-iisang tao na nakarating ng ganito kalayo ay si Suyok mismo, na naabot ang kanyang hangganan at hindi na umusad pa. At ngayon, hinihiling sa kanya ang parehong misyon, na imposible kahit sa pagsusuri mismo ni Hanel. Idinagdag ni viewer isa na hindi niya kailangang linisin ang mismong piitan. Ayos lang sa kanya ang misyon basta't marating ni Hanel ang pinakamalalim na bahagi. Bahagyang binabago nito ang hirap, bagamat tiniyak din sa kanya ang karagdagang suporta kung tuluyang malinis ni Bro ang piitan. Ang iba pang manunood ay tumutol sa nakababaliw na hiling na ito, alam na ipapahamak lang nito ang streamer para sa content. Sa totoo lang, alam ng ating binata ang bigat ng ang sitwasyon, pero ayos lang sa kanya na marating lang ang pinakamalalim na bahagi at makabalik. Dagdag pa rito ang katotohanan na mismong si manunood isa ang gustong kumumpleto siya sa dungeon at nag-alok pa nga ng suporta para dito. Hindi talaga excited si Hanel sa misyong ito, pero sa huli ay malakas siyang sumigaw na handa na siya. Bisitahin natin ang Hunter Bureau, kung saan kinukuha ng receptionist ang kanyang hiling na hamani ng hardin ng meditasyon sa isang solong ekspedisyon. Matapos marinig ang kanyang interes sa paggalugad ng pinakamalalim na bahagi, pinapaalalahanan niya ito na ito ang magiging pinakamapanganib na paglalakbay ng mag-isa. Sinabi ni Hanel sa kanya na ay proseso na lang ang kanyang hiling, kaya't inischedule niya ito para sa isang bagay sa loob ng isang linggo. Gayunpaman, ang ating binata ay nagpipilit para mas mapabilis ang kanyang clearance. Hindi naman kasi siya kailangang magsama ng kahit sino sa isang solong ekspedisyon. Iniaalok niya ang bukas para sa isang pwesto na ayos lang kay Hanel. Inaasahan siyang dumating ng alas 4, kaya umalis si Hanel matapos makipag-appointment. Habang papalabas siya ng gusali, may dumaang isang kawili-wiling tambalan na nakikipag-agawan sa kanyang atensyon para makipag-usap. Nandoon sina Mayanghon at So-won, parehong individual na team leader ng HR ng guild na Aegis at Seinrei na nakipagkita sa kanya. Napagtanto ng ating binata na malamang ay alam nila ang tungkol sa pag-reset ng kanyang evaluation kamakailan. Kapwa ang Aegis at ang Seinrei Guild ay sabik na salubungin siya. Sa katunayan, sila ay dalawa sa tatlong malalaking guild ng Korea. Silang dalawa ay interesado sa pag-aalok ng mas kaakit-akit na mga kondisyon kaysa sa anumang hiniling sa kanya ni Pangbak. Ngunit ang ating binata ay tunay na walang interes sa anumang usapan tungkol sa guild at umalis na nakatuon sa kanyang misyon. Hindi niya gaanong isinasaalang-alang ang pagsali sa isang guild dahil ito ay magpapabagal sa kanya. Ang kailangan niyang unahin ay ang dungeon. At sa pagsasalita tungkol dito, nakatanggap si Sohyok ng bagong ulat mula mismo sa ating binata tungkol sa kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Hanel ang kanyang intensyon na marating ang pinakamalalim na bahagi, ang parehong bahagi na hindi man lang narating ni Sohyok. Kaya naman tinatawagan niya ang S-Ranker para sa impormasyon. Siyempre, alam ni Sohyok na hindi niya kailangang isuko ang anuman hanggang ang ating binata. Inihahayag na mayroon siyang lihim na paraan upang malampasan ang dungeon. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng bisepinuno, habang tinitiyak ng ating binata na opisyal niyang ipahahayag na nalampasan niya ang dungeon sa tulong ni Pangbak. Ito ay lumilikha ng pantay na insentibo upang ibahagi ang impormasyon, kung kaya't handa si Sohyok, bagaman nagtataka siya kung mayroon nga talagang paraan si Hanel upang malampasan ang dungeon na ito. Pinagtibay ng ating binata ang kanyang kumpirmasyon, kaya kumilos ang bisepinuno sa isa pang panukala, na hinihimok siyang sumali sa guild. Siyempre, agad na tumanggi ang ating binata. Nang mismong sinubukan ni Sohyok na magpanggap na siya lang ang nagpapakita ng interes, ibinahagi ni Hanel na magkahiwalay siyang kinontak ng mga guild ng Aegis at Sonorai. Ang impormasyong ito ay isang malaking dagok sa pangalawang pinuno, dahil kinukumpirma lang nito na ang dalawa pang pinuno ay gumagawa ng hakbang ng biglaan. Nagpapatuloy si Hanel, naniniwalang walang gaanong halaga sa kanya ang alok ni Pangbak. Natalo sa negosasyon, pumayag si Sohyok at sadyang nilinaw ang isang bagay. Wala siyang anumang impormasyon sa pinakamalalim na bahagi, at na ang istruktura ng piitan ay maaaring nagbago sa loob ng isang taon. Ayos lang kay Hanel yun at ginawa ang makakaya niya. Dumating siya sa itinakdang lugar na suot ang kanyang salamin, at agad siyang napansin ng mga lalaki sa kanyang harapan. Ipinakilala ni Kwangso ang kanyang sarili bilang isa sa guild ng Bulgol.
Ginantihan ng ating binata ang pagbati, ngunit alam na ni Baldy ang sandamakmak tungkol sa bata salamat sa ebalwasyon. Siya'y isang mayabang na hindi pa nakaka-work sa isang S-rank dati, at tinututulan ang pag-apply ng aming binata ng mag-isa. Si Kuya ay unang masama ang loob at bastos na ipinaliwanag na may misyon ang kanyang guild na kailangan isagawa, kaya hindi siya magbibigay ng anumang tulong. Walang nararamdamang banta, pumayag si Hanel sa kondisyon. Umalis ang kalbo na umaastang walang halaga ang S-rank sa totoong laban. Maging si Hanel ay hindi umasa na ang mga ito ay magiging irritable sa unang araw. Swerteng nakapasok siya, ngunit para sa mga dungeon na tulad nito, kinakailangan ang minimum na laki ng grupo na may reserbasyon na 1 buwan. Matagal nang naghintay ang mga miyembro ng grupo at ang aming nakapasok ang lalaki sa unang araw, kaya sila nagagalit tungkol doon. Gayunpaman, inactivate niya ang mata ng pantas para matukoy ang kanilang mga ranggo. Lahat sila ay mahihina at hindi makakasabay sa ating lalaki sa mas malalim na bahagi. Ibig sabihin nito, posible silang ginagamit para sa pag-eespiya, gayunpaman. Alam ni Hanel na hindi niya sila makakasalubong. Lumingon ang kalbo para magtanong kung bakit siya nakangisi. Sinabi ni Hanel sa kanila na naalala niya ang isang nakakatawang biro, ngunit ang mga Hangul ay masyadong balat sibuyas kaya inisip nila itong pang-iinsulto at gusto siyang saktan. Sa gitna nito, binuksan ng miyembro ng staff ang tarangkahan para sa dungeon raid, na nag-aanyaya ng pumipitik na berdeng kidlat. Sinabihan ng mga mangangaso na mabilis na sumulong o kung hindi ay ang tarangkahan. Hindi kakayanin, at sa totoo lang, ito ang unang beses ng ating bida na pumasok sa isang totoong piitan. Pumasok si Hanel, gustong malaman kung ano ang naghihintay sa kanya, habang ipinapakita ng screen ng sistema ang pangunahing detalye tulad ng kapasidad ng piitan bawat pagsalakay. Dito, binati siya ng kataas-taasang lingkod ng pinakamahusay na swerte sa kanyang suporta, bahagyang binabago ang tanawin ng piitan. Narito ang mga kasama sa grupo, ngunit naramdaman ni Egghead na may mali mula pa sa simula. Halos hindi niya makilala ang lugar na ito dahil wala itong kapareho sa pasukan. Ang kapatid ay nakaranas ng matinding alaala habang tinatanong ng kanyang mga kasama kung bakit may lawa rito. Hindi dapat ganito ang pasukan. Ang ilan sa kanila ay alam pa nga kung ano ang itsura nito. Ito ay una para sa si Hanel na nakakaunawa na ang pasukan ay dapat na madaling makadaan. Mula sa impormasyong inilarawan ni Sajek, ang bersyon na ito ay wala ring pagkakahawig sa pasukan. Pagkatapos ay may napagtanto ang ating bida. Opisyal silang inaanunsyo ng screen ng sistema na may bagong briefing, tinatanggap ang mga mangangaso sa tabi ng lawa. Naguguluhan ang mga mangangaso sa paghahanap ng paliwanag, habang ibinabahagi ng sistema ang malagim na pangyayari sa mga malet ng baboy. Ito ang kanilang misyon, upang protektahan ang mga malet ng baboy mula sa kamay ng kanilang mga tagapatay hanggang sa gabi. Ang paglampas sa misyong ito ay magpapahintulot sa kanila na makadaan sa lawa at magbigay ng daan sa pinakamalalim na bahagi. Ngunit kung sila ay mabaigo, ang bawat isang humahamon ay mawawalan ng buhay. Ito ay isang kritikal kawalan, hindi na makayanan ng mga C-ranker, at hindi sila handa para sa misyong ito, sa puntong gusto ng mga tauhan ni Kwangso na umalis na siya. Ngunit sa sandaling subukan nilang i-access ang kanilang status window upang umalis sa misyon, napagtanto ng mga lalaking ito na hindi sila makakaalis. Matagal nang sinusubukang tumakas ni Egghead, ngunit hindi pa rin siya makaalis. Ang kasalukuyang bilang ng pigmallet ay 130, na may 2 napatay na, kaya bumaba ang bilang sa 128. Nagpapanik si Kwangso at nagtanong sa lokal na S-rank hunter para sa paliwanag, humihingi ng anumang pahiwatig kung paano niya sila matutulungan. Kalmadong ipinaliwanag ng ating binata na wala siyang alam tungkol sa nangyayari, bagaman mayroon siyang impormasyon tungkol sa lawa. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa kumpiyansa ni Kwangso, habang nagmamakaawa siya sa ating binata na ibahagi rin sa kanila ang impormasyon. Masaya silang tumulong sa anumang paraan na kanilang makakaya. Tumawa si Hanel sa kabalintunaan dahil sila rin ang mga lalaking bumubuli sa kanya kanina. Naglagay siya ng kondisyon upang makipagtulungan sa kanila. Una, ibabahagi niya ang kanyang nalalaman, ngunit kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos kapalit hanggang sa malinaw ang lahat. Kung papayag sila sa kahilingang yun, masaya niyang ipapaliwanag ang lahat. Banta ang kasunduan sa autoridad ng guild,
dahil papayagan nito si Hanel na palitan ang kanilang pinuno. Ngunit parang wala silang pagpipilian habang ang sistema ay muling nagtatakda ng pagbaba ng bilang para sa mga mallet. Alam ni Kwang Soo, mapapahamak sila kung hindi sila susunod, kaya pumayag si Egghead sa plano, basta mananagot si Hanel kung mabaigo ang plano niya. Pero iyan ay hindi patas na kondisyon dahil ang ating kasama ay nag-aalok na ng gantimpala. Matiyag ang nakinig si Kwang Soo at pumayag na pakinggan siya. Ipinaliwanag ni Hanel ang mga detalye ng lupain na kanilang kinakaharap. Inilatag niya ang eksaktong balangkas ng sektor ng lawa. Ang napakalaking lawa na nasa pinakasentro nito ay dumadaloy sa buong kagubatan sa isang pattern na parang sapot. Maging si Egghead ay namangha sa kanyang mayaman na pinagmulan ng impormasyon. Ngunit pinasimple lang ito ni Hanel at ipinaliwanag na mayroon siyang kasanayan sa paggalugad. Nagulat at natuwa si Kwang Soo dahil hindi na sila kailanman maliligaw dahil dito. Lalaki sa panig nila, maging ang ayos ay umaayon sa impormasyong ibinahagi ni Soo Hyuk. Mas partikular, ang nangyayari ngayon ay ginagamit ng ating binata ang banal na mapa na ibinigay sa kanya ng Viewer 1. Ito ay regalo mula sa kastilyo, kaya hindi na niya kailangang magbuhat ng mabibigat. Medyo simple lang ang misyon. Ililigtas nila ang mga pig mallet mula sa pagiging katay, ngunit mahalaga rin ang paghahanap sa kanila. Lahat sila ay naninirahan sa mga basang lupa, kaya mayroong 8 kabuuang lugar ng pugad na puntiryahin. Mula noon, kailangan lang nilang mabilis na tumakbo bago pa magkaroon ng pagkakataon ang Slayer na puksain ang isang sona. Nais ni Hanel na tipunin sila sa isang pinagsamang lugar para sa mas madaling pagtatanggol. Iyan ang tungkol sa simula ng plano, at gusto niyang kumilos sila kaagad habang patuloy na bumababa ang bilang. Kahit wala silang ginagawa, nawawalan sila ng bilang. At dahil sa pagmamadali na yon, mabilis na lamarga ang grupo ni Kwang Soo upang hanapin ang mga sona. Bagaman curious siya kung ano ang balak gawin ng S-rank na mga ngaso, kung saan ipinaliwanag ni Hanel na siya lang ang haharap sa pig mallet. Hinayaan siya ng pinuno ng guild sa kanyang gagawin, nagbibigay sa aming binata ng pribasya na matagal na niyang gusto. Ang kanyang layunin ay suriin ang lugar gamit ang mapa ng lawa. Tila, may nakatagong misyon sa sonang ito na may espesyal na gantimpala, at ang aming binata ay pangunahing gustong isakatuparan ang misyong yon. Magsisimula na ang pangangaso, ngunit bago yon, kailangan niyang malaman ang 2 bagay habang nagmamanman. Ang nakatagong misyon mismo, at saka ang pagkakakilanlan ng mga slayers na pumapatay sa mga pig mallets. Mukhang may iba't ibang uri ng halimaw dito, kaya kailangan niyang malaman kung sino sila. Habang nagmamatsyag sa isang grupo, naobserbahan ni Hanel ang isang grupo ng mga taong butiki na mukhang sobrang maskulado. Talaga siyang nagulat at na-realize na sila nga ang mga salarin na responsable sa pagpatay sa mga pig mallets. Mas naging komplikado ang kanyang plano dahil kahit na D-rank level lang ang mga taong butiki, ang isang malaking grupo nila ay mahirap harapin. Alam niyang hindi siya dapat makipaglaban, sinubukan ni Hanel umalis ng biglang, 2 tanga ang sumulpot. Pinag-uusapan siya ng masama. Ang mas masama, pareho silang papunta sa direksyong ito, nalalagay sa peligro ang kaligtasan ng ating binata sa proseso. Ang mayabang ay naghahambog, hanggang sa tuluyang mapahamak ang lalaking ito. Ang isa sa mga halimaw ay sumugod at nawala ng buhay ang tao. Kita ang pinsala sa kanyang ulo. Nang makita ang walang awang mga taong butiki na lumitaw mula sa kung saan, ang isa pang lalaki ay nagalit at sinubukang atakihin ang halimaw ng walang pag-iingat. Ang kanyang mga kamao, puno ng galit, ay sumugod sa nilalang sa bawat suntok. Ang galit ng binata ay walang limitasyon habang inilalapag niya ang huling atake, ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Wala man lang itong nagawa na pinsala. Ito ay dahil ang mga taong butiki, sama-samang nagkakaroon ng access sa isang swarm team bonus. Ang parehong maliit na halimaw na D-rank na mayroon sila, nakakaranas ito ng 2 yugtong ebolusyon at tumatalon sa B-class kapag sila ay magkasama. Dahil sa matinding buff na ito, lubhang napinsala ng nilalang ang kanyang braso, hanggang sa ito'y humiwalay sa katawan, na nagdulot sa lalaki na sumigaw sa tindi ng sakit at takot para sa kanyang buhay. Pagkatapos, kinuha ng halimaw ang sandata nito at handa nang ibigay ang pamatay na atake, nang biglang dumating at hinaranggan nito mismo ang hari ng aura, si Gano. Ang pulutong na ito ng lahat ng mga goblin ay ipinatawag upang mapantayan ang laban.
Hindi makapaniwala ang si Rank na lalaki mula sa Bulgul Guild na siya ay nailigtas ng isang hamak na aliping goblin. Sumulpot si Hanel mula sa likuran at pinaalalahanan ng malaking lalaki na hiniling niya sa kanila na manatili sa kanilang itinalagang lugar sa piitan. Ipinaliwanag ng malaking lalaki na naligaw lang siya sa daan, at kung paano ay napunta siya sa seksyong ito nang hindi sinasadya. Sinabihan siya ni Hanel na umatras at alagaan ang kanyang mga sugat habang siya mismo ang haharap sa Lizardman. Pagkatapos ay inutusan niya si Gano na mabilis na linisin ang mga nakapalibot na halimaw. Kapos na siya sa oras at kailangan pa ring hanapin ng isang espesyal na quest na nakatago kung saan sa piitan. Agad na gumalaw si Gano at inaktiba ang pagaspas ng pakpak ng Raven. Mabilis siyang humarurot sa harap ng mga Lizardmen na halos hindi nila masundan ang kanyang galaw. Ang pinangalanang alipin na goblin ay tinatalo ang isa-isang halimaw bago pa man malaman ng mga Lizardmen kung ano ang nangyayari. Samantala, kalmadong nakatayo si Hanel. Pinapanood ang laban habang nasisiyahan bilang isang manonood. Kahit na lubos na mas marami ang mga butiki kay Gano, alam niyang wala silang laban sa kanya. Sa sandaling yun, tila ginamit ng isa sa mga Lizardmen ang lahat ng brain cells nito ng sabay-sabay. Napagtanto nito na ang direktang pag-atake kay Hanel ang tanging pagpipilian nila at bigla itong lumukso sa kanya, naglalayo ng agarang pagtapos. Agad na inaktibo ni Hanel ang Lord's After Image at ginamit ang stats na nakuha niya kay Count Gular sa nakaraang wave. Sa S-rank na lakas sa loob ng kalahating oras, madali niyang naitaboy ang halimaw na tila wala lang ito. Sa oras na yun, tapos na ring linisin ni Gano ang natitirang mga butiking walang utak. Pinuri ni Hanel ang kanyang Gal-Ame na goblin at hinaplos ito, kahit na nakita niyang medyo kaina-hinala ang buong interaksyon, at gaya ng inaasahan, namula ang goblin habang ang pagpapalagayang loob ay nadagdagan ng isa pang 10 puntos. Ibinente niya pagkatapos ang mga mana stone na nakolekta niya at kumita ng madaling ginto. Dahil ito ang unang beses niyang magbenta ng bato ng Lizardman, ang kastilyo ng ilusyon ng Panginoon ay nagbigay sa kanya ng bonus na gantimpala. Sa kabutihang palad, muli siyang nanalo sa jackpot at nakatanggap ng isa pang gacha pool ticket, na pinagpasyahan niyang paikutin lamang pagkatapos naganap na matapos ang misyon. Pagkatapos ay tinapak ni Gano ang kanyang pulso, sinusubukang paalalahanan si Hanel na malapit nang maubos ang kanyang oras. Habang nagsisimulang magtaka si Hanel kung may anumang posibleng paraan para harapin ang umiiral na timer. Ang aliping goblin ay biglang nagiging kahawig ng mga sakim na goblin na nahuhumaling sa ginto. Sa mismong sandaling yun, biglang sumulpot ang sistema na may abiso, nagpapalam sa kanya na maaari siyang magbayad lamang ng 5 ginto para sa bawat karagdagang 10 minuto kung nais niyang panatilihing mas matagal na nakasama ng kanyang halimaw. Para sa streamer Dodd, napakababang uri ng galaw na ito ng sistema, napapansing patuloy itong sumisipsip sa kanya sa tuwing nagkakaroon ito ng pagkakataon, ngunit alam din niya na wala siyang ibang opsyon. Bago pa siya makapag-isip pa, nakarinig siya ng kakaibang ugong, at biglang isang napakalaking kawan ng mga pigmalet ang sumugod ng diretso sa kanya. Dahan-daang damaloy ang pawis sa kanyang mukha habang siya ay nagtataka kung paano niya dapat kontrolin ang isang napakalaking grupo ng mga dapat ay madaling puntiryahin. Muli, sumasabat si Gano upang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa mga pigmalet. Nakuha ng goblin ang kanilang atensyon at masiglang pinuri ang kanyang amo, sinasabi sa kanila kung gaano talaga kagusto ni Hanel na protektahan at iligtas sila. Agad na lumuha ang mga pigmalet matapos marinig ang emosyonal na talumpati at sumugod patungo kay Hanel, desperadong sinusubukang ipakita ang kanilang pasasalamat. Sa ganoong paraan, natuklasan ni Hanel na nagagawa niyang gabayan ang mga halimaw tulad ng isang pastol na nangunguna sa kanyang kawan. Matapos malutas ang hindi inaasahang sitwasyong ito, patuloy siyang nagmamanman sa lugar kasama ang kanyang duwende at patuloy na sinusupil ang bawat uri ng taong butiki na nagtatangkang lumapit sa kanila. Gayunpaman, nang muli niyang subukang ibenta ang mga mana stone, biglang naglabas ng pulang babala ang sistema, na nagpapalam sa kanya na ang pondo ng kastilyo ay lubusan ng naubos at hindi na siya makakapagbenta o makakakolekta ng karagdagang bato hanggat hindi na ibabalik ang karagdagang pondo. Mukhang naabot na ni Hanel ang limitasyon sa bilang ng unit para sa bawat uri ng taong butiki na kaya niyang utusan. Hindi niya inaasahan na mauubusan pala ng ginto ang kastilyo.
Ngayong alam na niya na may mahigpit na limitasyon sa dami ng halimaw na kaya niyang kontrolin, nagpasya siyang itigil na ang pangangaso ng mga uri ng taong butiki. Dahil wala itong saysay para sa kanyang oras. Pagkatapos, binibilang niya ang mga pigmalet na personal niyang nailigtas, na umabot sa humigit kumulang 60, at inaabisuhan siya ng sistema na may kabuuang 70 ang naligtas sa kabuuan. Mula sa bilang na yon, naging malinaw na ang buong guild ng Bolgol ay nakasiguro lamang ng 10 ng sila lang. Biglang may nagbago sa loob ng mga pigmalet at nagsimula silang magwala. Ang mga tinatawag na madaling puntiryahin ay biglang nagsimulang tumakbo ng sabay-sabay, na nagtutulak sa bawat manlalaro sa loob ng piitan patungo sa gitna ng lawa. Tumugon ang sistema ng piitan sa isang anunsyo, na nagpapaliwanag na ang mga mangangaso ay huminto na sa pangangaso ng mga pigmalet at gabi na. Opisyal nang bumagsak, binabati sila sa matagumpay na pagprotekta sa madaling target mula sa mga kalaban. Dahil ang kabuuang bilang ng mga pigmalet na nailigtas ay umabot na sa 70, isang nakatagong layunin ang natupad din sa parehong oras. Sa puntong ito, ang mga miyembro ng Bolgol Guild ay lubusan ng nasa sukdulan, sumisigaw sa piitan na palabasa na lang sila mula sa bangungot na ito. Gayunpaman, sa pag-aakalang tapos na ang lahat, isang bagong abiso ang lumitaw at nagpapalam sa kanila na magsisimula na ang isang pagsubok ng gamot. Isang malaking alon ng kumikinang na tubig ang biglang sumugod patungo sa lahat, at sa paniniwalang sila ay tapos na, ang mga pigmalet na kanilang nailigtas ay naging seryoso at lumundag pasulong upang ipagsanggalang. Kanila, nananatili doon sina Hanel at Gano, kitang-kita ang pagkagulat sa biglaang pagbabago ng pangyayari. Ipinapalam sa kanila ng sistema na ang mga pigmalet na kanilang pinrotektahan mula sa kanilang mga maninila ay ngayon ibinabalik ang pabor bilang pasasalamat. Halos hindi makapaniwala si Hanel na ang mga madaling puntiryang ito ay talagang may ganitong nakatagong potensyal. Sa sandaling yun, sa wakas ay nagkaroon ng saysay kung bakit sila inatasan ng gawain na protektahan ang mga ito sa simula pa lang. Tahimik siyang nagtataka kung ang pagliligtas ng mas marami ay magpapaligtas ng higit. Upang subukan ang kanyang teorya, mabilis na sumulyap si Hanel sa iba, napansin na karamihan sa kanila ay halos nakapagligtas lamang ng 1 o 2 pigmalet bawat isa. Ang pinuno ng Bolgol, si Kwang, halos hindi na kumakapit, at ang pigmalet sa tabi niya ay tila malapit ng huminto sa paggana. Ang iba pang miyembro ng Bolgol ay lumilitaw na nasa katulad na kalagayan, na nagpapabahala kay Hanel sa kanilang kondisyon. Mabilis siyang nag-iisip ng paraan upang iligtas silang lahat, at sa mismong sandaling yon, naglabas ang sistema ng isa pang abiso. Sa wakas ay inihayag nito ang nakatagong misyon na matagal nang hinahanap ni Hanel. Upang makumpleto ito, kailangan niyang hanapin at pigilin ang totoong pinagmulan sa likod ng pagsubok na ito. Bukod pa rito, nalaman niya na kung matatalo niya ang halimaw na responsable sa pag-trigger ng kaganapang ito, agad na matatapos ang pagsubok sa halip na tumagal ng buong limitadong oras, 10 minuto. Hindi nag-aksaya ng oras si Hanel, pinatatag ang sarili, at isinuot ang salamin. Inaktiba niya ang kasanayan niyang mata ng pantas at mabilis na natukoy ang presensya eksaktong sa lugar na ipinahiwatig ng sistema. Sa pagtuon pa, kinumpirma niya na ito ay isang pinangalanang halimaw na tinatawag na Zen Karok, isang nilalang na may mataas na katalinuhan na nagtataglay ng mapanganib na kasanayan tulad ng kataklesmikong alon at bagyo. Ang pagkaunawa ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa dahil ang mga pinangalanang halimaw ay itinuturing na mga espesyal na nilalang na may natatanging kakayahan na eksklusibo sa kanila. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili na kumalma, pinapaalalahanan ang sarili na ang isang nakatagong misyon ay hinding-hindi magiging simple. Nang si Gano ay kitang-kita ang pagkasabik at naghanda na sumugod sa halimaw na nakatago sa likod ng dambuhalang alon, pinigilan siya ni Hanel at sinabing siya lang ay manunood sa labanang ito. Ipinaliwanag niya na nang walang resistensya sa tubig, malalagay si Gano sa matinding panganib sa loob ng lawa, dahil ang larangan ng digmaan ay magdudulot ng seryosong banta sa kanya. Binuksan ni Hanel ang kanyang tindahan ng pagpapatawag ng halimaw na may layuning kumuha ng bagong halimaw para hawakan ang sitwasyon. Mula sa Lord's List Trade, pinili niya ang isang Ogre Berserker, pangunahin dahil taglay nito ang natural na resistensya sa tubig. Gayunpaman, kaagad na lumitaw ang isang bagong pag-aalala sa kanyang isipan, dahil hindi tulad ni Gano, ang Ogre ay walang kagamitang nakasuot, na nangangahulugang malamang na matatalo ito.
laban sa isang kilalang halimaw na kasing antas ni Zen Karok. Nabatid niyang kailangan niya ng isang bagay upang palakasin ang mga stats ng ogre, kaya inilabas ni Hanel ang kanyang premium gacha ticket sa kabila ng kilala nitong mababang porsyento ng tagumpay at nagpasya siyang gamitin ito. Umaasa siyang ang bunot ay magbibigay sa kanya ng isang bagay na makakatulong sa ogre upang magkaroon ng tunay na pagkakataon laban kay Zen Karok. Ang ticket ay humanda, at isang gininto ang liwanag ang sumabog, na nagpamulat muli sa mga mata ni Hanel. Nakaramdam siya ng matinding pagkasabik nang mapagtanto niyang ito ay isang S-rank na item, ngunit ang pagkasabik na iyon ay mabilis na napalitan ng pagkalito dahil ang item ay hindi lumilitaw na partikular na kapaki-pakinabang sa labanan. Samantala, ang agos ng tubig ay patuloy, para lumakas, na nag-iiwan sa kanya ng walang tunay na pagpipilian kundi ang ipatawag ang ogre at bigyan ito ng item sa sandaling ilagay niya ang item sa ogre, biglang bumagsak sa lupa ang nilalang. Kasabay nito, narinig ni Hanel ang desperadong sigaw mula sa isa sa mga miyembro ng bulgol na malapit ng malunod, kaya't mabilis siyang lumapit upang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Sumili ang pagkadismaya sa kanyang mukha habang nagngingit-ngit ang mga ngipin, na pagtantong baka kailangan na niyang asikasuhin ang lahat ng mag-isa ngayon. Bukod pa rito, 12 minuto na lang ang natitira sa after image ng kanyang Panginoon, pagkatapos nito ay babalik siya sa pagiging isang E-rank na walang halaga. Gayunpaman, pinili niyang unahin ang pagliligtas sa iba, bagaman ang hirap. Nagsisimulang makita habang siya'y nahihirapan sa kabila ng kanyang pansamantalang mas mataas na istatistika. Nang nagsisimula ng lumuwag ang kanyang hawak at malapit na niyang bitiwan ang punong pinanghahawakan niya, biglang nagsimulang humina ang malakas na agos. Nang tumingin siya sa unahan, nakita niya ang ogre na matatag na nakatayo sa tubig, suot ang tila isang sombrero ni Harry Potter. Nagsalita ang ogre sa isang magiting na tono at tinanong ang kanyang amo kung siya ba ay nasaktan saan man. Formal nitong binati si Hanel at ipinakilala ang sarili bilang kanyang mapagpakumbabang tagapaglingkod, kumilos sa paraang walang kamukha sa inaasahan ng sinuman mula sa isang ogre. Natagpuan ni Hanel ang kanyang sarili na naguguluhan dahil mula sa kanyang pananaw ang lahat ng kanyang ginawa ay maglagay lamang ng isang item na may ranggong S, ang sombrero ni Archmage Gandorf, sa ulo ng ogre. Ang artifact ay sinasabing dinisenyo upang palakasin ang mga katangiang may kinalaman sa katalinuhan, na sa teorya ay kayang gawing henyo maging ang isang hanggal. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip na ang pagpapataas ng katalinuhan ng isang ogre sa ganoong matinding antas ay makakapagdulot ng ganitong pambihirang resulta. Nalilito pa rin, tinanong ni Hanel ang kanyang tagapaglingkod, tinatanong kung paano nito nagawang magsalita ng ganoon kalinaw at magkaroon ng maayos na usapan. Bilang tugon, ang ogre ay buong kumpiyansang ipinaflex ang kanyang mga kalamnan at ipinaliwanag, na may malinaw na pagmamalaki na ang sombrero na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amo ay nagpabago sa kanyang pagkatao, na hinuhubog siya upang maging isang ganap na bagong bersyon ng isang ogre. Kasunod ng pahayag na ito, magalang na yumukod ang ogre ng malalim sa harap ni Hanel at mapagpakumbabang humiling na magbigay ng utos ang kanyang amo. Sumagot si Hanel na bago magbigay ng anumang direktang utos, mayroong nais siyang linawin. Handang sumang-ayon ng ogre nang walang pag-aatubili. Pagkatapos ay nagtanong si Hanel kung may kakayahan na ang halimaw na gumamit ng mahika, kung saan buong pagmamalaking sumagot ng oo ang ogre, na ipinapaliwanag kung paano niya nilagyan ng mahika ang kanyang troso. Ang pagkarinig sa paliwanag na ito ay nagpasabik kay Hanel, habang ang mga pangyayari, sa wakas ay tila pumapabor na sa kanya. Sinamantala ang momentum, inutusan niya ang ogre na diretsyong sumulong sa matinding bagyo habang siya mismo ay sumusunod ng malapitan. Nang walang pagkaantala, ang ogre na nakasuot ng sombrero ay nagsimulang buong lakas na itulak ang kanyang daan sa bumubuhos na daloy. Pinangalanan pa ni Hanel ang ogre na Odolph at sinabi rito na umaasa siya sa kanya. Sa sandaling marinig ang bago niyang pangalan, namula ang pisngi ni Odolph at nagsimulang lamandes ang luha sa kanyang mga mata. Lubos na naantig at puno ng determinasyon, sumigaw siya na ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya at iaalay pa ang kanyang sarili upang suklian ang karangalang ito. Pagkatapos ay sumugod si Odolph sa singaw, nililinis ang daan, at si Hanel ay nakaramdam ng kumpiyansa. Nadarating sila agad. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpakabalisa kay Zen Karok, dahil napagtanto niya na mayroong nakalamang sa kanyang mahika.
Bagaman naniniwala siya na ang sinumang gumawa nito ay hindi ordinaryong salamangkero, nananatili pa rin siyang kumpiyansa na hindi madali ang paglusot sa kanyang harang. Samantala, narating ni Odolph ang harang at agad siyang pinigilan nito. Ipinabatid niya kay Hanel ang pagharang, at sinabihan siya ni Hanel na patuloy na hampasin ang parehong lugar ng paulit-ulit, umaasang ang paulit-ulit na puwersa sa isang bahagi ay maaaring makasira dito. Ang ogre ay nagsimulang magpaliwanag, gamit ang logika at matematika, kung bakit hindi masisira ang maramihang patong na harang na ito na may formula, ngunit pinutol siya ni Hanel at sinabihan siya. Upang itigil ang labis na pag-iisip at basagin na lang ito gamit ang purong lakas sa halip na umasa lang sa mahika. Kahit na walang saysay sa kanya, masuner ang sinunod ng lingkod ang utos at nagsimulang hampasin ang harang ng walang tigil, umaaloy na parang naglalaro ng baseball. Lalong nag-aalala si Zenkarok nang mapansin ang paghina ng harang, ngunit nanatili siyang kalmado, naniniwalang imposibleng malampasan ng isang hamak na ogre ang kanyang mapanirang alon. Iniisip niya na imposibleng makabisado ng sinuman ang lakas at mahika ng sabay, at habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano katibay ang harang, ito ay hindi inaasahang nabasag. Lubos itong ikinagulat ng butiking si Zenkarok. Sinasabi niya sa sarili na tanging isang ogre na isa ring mago ang makagagawa ng ganito, na halos imposible. Sa pagtingin sa ogre na nakasuot ng kapa ng mago, hindi siya makapaniwala na nasira ang kanyang selyo ng mahika. Nagsisimula siyang magtaka kung ang ogre ay isa talagang ogre shaman. Nang tanungin ni Hanel ang butiki kung siya si Zenkarok, hindi sumasagot ang butiki. Sa halip, lubusan siyang nakatuon sa pag-atake sa mga kalaban sa kanyang harapan. Ipinapalagay niya na ang ogre shaman ay nakapagpaubos ng maraming mana, at ito ang magbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa isang pinahinang kalaban. Nang handa na ang butiki na gumamit ng isang malakas na atake na makapagdulot ng agarang matinding pinsala kahit kanino, sinabi ni Hanel kay Odolph na subukan ng isang malayuang abot na spell upang pigilan ito. Inaasahan ni Hanel ang isang fireball o isang bagay na katulad nito, na susundan ng paglusob sa kalaban, ngunit ang ogre ay basta na lamang ibinato ang troso kay Zenkarok. Hindi napansin ng butiki na isang totoong troso ang paparating sa kanya. At buong kayabangan nitong sinabi na siya na ang nanalo, iginigiit na walang mahika ang makakabasag sa kanyang harang at na inaasahan na niya ang pag-ataking ito. Gayunpaman, nang sa wakas tumama ang troso, ang lahat ng kumpiyansa ng lalaking butiki ay agad na nagkabasag-basag tulad ng marupok na salamin, at bumagsak siya ng talunan sa mismong lugar. Humarap si Hanel sa kanyang dambuhalang lingkod at nagkomento na ang spell na ginamit nito ay tila isang inihagis na troso lamang, at agad na humingi ng tawad si Odolph, ipinapaliwanag na hindi pa niya natutunan anumang angkop na spell. Ang tagpuan ay lumipat sa punong tanggapan ng Pangback Guild, kung saan ang pinuno ay pinipilit na kunin agad ang bagong nagising na S-rank hunter na si Hanel, bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga karibal na maaga siya. Sa kabila ng kanilang pagpupumilit, hindi niya nakita ang pangangailangan na habulin ang hamak na S-rank hunter na yon, dahil marami na siyang reserba. Sa piitan muli, matagumpay na natalo si Zenkarok. Maingat na kinuha ni Odolph ang monostone at dinala ito kay Hanel. Pinuri ni Hanel ang malaking tao para sa kanyang pagsisikap, ngunit mapagkumbabang iginiit ni Odolph na posible lamang ito dahil sa gabay at suporta ng kanyang Panginoon. Matapos magpalitan ng mga salita ng pagkilala at mag-agawan kung sino ang makakakuha. Bilang kredito, ibinibenta ni Hanel ang espesyal na soul stone sa kastilyo. Kinukwenta naman ng kastilyo ang mga gantimpala, na kinabibilangan ng isang espesyal na permit para sa pagpapaunlad ng sona, isa pang gotcha ticket, at maliit na halaga ng ginto, na bahagyang nabawasan dahil sa kakulangan ng pondo sa kastilyo. Bukod pa rito, nakakuha si Hanel ng kakayahang gamitin si Zenkarok sa kanyang mga depensa laban sa alon. Nagpasya siyang ipagpaliban ang pagtingin sa mga gantimpala para sa ibang pagkakataon at bumalik muna sa ngayon. Pagbalik niya, nakita niya lamang na may malay ang babaeng hunter na bughaw ang buhok mula sa Bulgal Guild. Agad siyang nagtanong kung nagawa niyang iligtas silang lahat at pinasalamatan siya ng buong pagpapakumbaba para sa kanyang mga pagsisikap. Nagtanong si Hanel tungkol sa ibang miyembro ng kanyang guild, at sinabi niya rito na silang lahat ay buhay at nagsimula ng makatanggap ng wastong paggamot. Sa sandaling yun, dumating ang leader na si Kwang at humiling na makausap si Hanel.
Halos sugurin siya ng lalaki na parang susuntukin siya, ngunit sa hindi inaasahan ay lumuhad ito at pinasalamatan si Hanel sa ngalan ng kanyang guild sa pagliligtas sa lahat. Humingi siya ng tawad sa pagtrato niya kay Hanel noong una silang pumasok sa dungeon. Hindi makapaniwala si Hanel dahil hindi niya inaasahan na ang puro muscle na walang utak ay talagang kayang humingi ng tawad. Inabot niya ang kanyang kamay upang tulungan si Kwang na makatayo at sinabihan itong bumalik sa kanyang mga paa at alagaan ang kanyang mga miyembro ng guild na nangangailangan pa rin sa kanya. Nagkamay ang dalawa, at ang mga mata ni Kwang, na puno ng luha habang ipinapangako niyang tandaan ang utang na ito at bayaran ito balang araw. Pagkatapos ay ipinaalam ng sistema sa kanila na matagumpay nilang nalampasan ang pagsubok ng pagmumuni-muni at binibigyan sila ng pagpipilian kung mananatili o magpapatuloy sa mas malalim na lugar. Ang mga walang malay na mangangaso ay automatikong ibinabalik, ngunit ang lahat ng iba ay binibigyan ng opsyon na pumili. Nang malaman ni Kwang na balak ni Hanel manatili, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang kumbinsihin siyang umatras muna. Sinisigurado sa kanya na tutulungan nila siyang magkaisa at bumalik pagkatapos maging ganap na handa. Gayunpaman, nang ipakita ni Hanel kay Kwang ang kanyang mga halimaw at ipaliwanag kung paano siya mayroon ng maasahang kasamahan upang suportahan siya, natakot si Kwang at sa wakas. Naiintindihan kung bakit gusto pa ring magpatuloy ni Hanel, itinigil ang pagsubok na kumbinsihin pa siya. Lahat sila ay nagpahayag ng pasasalamat kay Hanel at umalis. Habang ang ating binata ay naiwan upang isulong at kumpletuhin ang piitan, isang tagumpay na wala pang iba ang nakagawa. Dahil nakumpleto rin niya ang nakatagong misyon, ipinaalam ng sistema ng piitan kay Hanel na bibigyan siya ng espesyal na gantimpala bukod pa sa mga karaniwan na natatanggap niya. Lumipat muli ang eksena kay Choi Kang, na patuloy pa ring kinukumbinsi na kunin ang bagong S-ranker. Sinubukan ipaliwanag ng vice-pinuno na si Pyo Myung-hoon, kasama ang kanyang kapatid, kung bakit dapat siyang tanggapin ng kanilang nangungunang guild. Ang pinuno, gayunpaman, patuloy na nagsasabi na sila mismo ay nasa mahirap na kalagayan, at saka, dahil opisyal pa ring nakarehistro ang S-ranker bilang B-ranked sa guild, hindi niya ito nakikita bilang kailangan. Noon din, nakatanggap siya ng abiso na may pulang disenyong dungeon ang natukoy, na nagpapahiwatig ng mas mataas na posibilidad na magkaroon ng paglaganap ng dungeon. Nang makita niya na ang lugar ay ang Garden of Meditation, na siya ring lokasyon kung saan nagpunta si Hanel, nagpa siya ang pinuno na bisitahin ito. Makalipas ang ilang oras, ang pinuno ng guild, kasama ang kanyang mga tauhan, ay dumating sa lugar ng dungeon at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ang puwersa ng dungeon sa lokasyon ay nagpaliwanag na ang dungeon, nagkaroon na ng pulang disenyo. Idinagdag nila na nailikas na nila ang mga malapit na sibilyan at kakailanganin nila ang tulong ng Pangback Guild upang harapin ang anumang mga emergency na lumitaw. Sumigaw si Myung-hoon, nagtatanong tungkol sa mga hunter sa loob, kung saan sumagot ang lalaki na nakaitim na suit na 6 na hunter ang nakalabas, ngunit isang hunter ang nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng piitan. Sa mismong oras na yon, dumating din ang guild leader ng Aegis na si Ma Dong, at ang leader ng Seinrai Guild na si Sana Rei. Silang lahat ay lubos na interesado, dahil ito ang unang pagkakataon na nakarating ang isang hunter sa pinakamalalim na bahagi ng piitan na ito. Nalilito sila kung sino ang posibleng kayang maisakatuparan ng gayong tagumpay hanggang kumpirmahin ng lalaking nakasuot ng itim na suit na sila ay nabigyan ng impormasyon na ang pagkakakilanlan ng tao ay si Hanel.